Si Oscar ay isang overpowered na prinsipe na hindi maaaring magkaroon ng mga anak, dahil ang kanyang mga alahas ng pamilya ay isinumpa. Gayunpaman, nang malaman niya na maaaring pagalingin siya ng isang freaky witch sa pamamagitan ng pag-alok sa kanya ng kitty, hiniling niya sa kanya na tumira sa kanya para mapipe siya tuwing gabi at bigyan siya ng mga royal baby. Nagsimula ang lahat kay Oscar, na lumabas ng kastilyo kasama ang kanyang subordinate na si Lazar upang hanapin ang mangkukulam na makakatulong sa pag-angat ng sumpa ni Oscar. Di nagtagal, narating nila ang Tower of Ashermon, na maaaring magbigay ng anumang hiling kapag natapos na. Ngunit binalaan ni Lazar si Oscar na ang pag-akyat sa tore ay lubhang mapanganib. Sa kabila ng kanyang babala, kumpiyansa si Oscar na pumasok at umakyat sa hagdan, kung saan binati siya ng isang imposibleng tanong sa matematika. Matapos itong malutas, tumungo si Oscar sa susunod na antas at ibinunyag na ang huling tao na naglinis ng tore ay ang kanyang lolo sa tuhod na si Regis. Maya-maya, nakarating sila sa isang silid na may 2 gargoyle statue, at dahil naglaro si Lazar ng Dark Souls 1, alam niyang mabubuhay sila. Gaya ng inaasahan, inaatake siya ng mga gargoyle, ngunit madali niyang naibagsak ang mga ito. Gayunpaman, nagsimulang gumuho ang sahig at si Lazar ay natigil sa kabilang panig. Gusto siyang iligtas ni Oscar, ngunit huli na siya at si Lazar ay bumagsak sa kanyang kamatayan. Walang pagpipilian si Oscar kundi ang magpatuloy, kaya narating niya ang pinakamataas na palapag kung saan hiniling siya ng isang cutie na nagngangalang Tinasha na maupo. Habang naghahain siya ng tsaa, tinanong ni Oscar kung bakit siya mukhang busin sa kabila ng mga siglo na ang edad, at sinabi niya na ang kanyang katawan ay tumigil sa pagtanda noon pa man. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili sa mangkukulam, at pagkatapos ay ipinatawag niya ang kanyang pamilyar na Lautola, na nagpaalam sa kanya na si Lazar ay natutulog sa labas. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa mga challenger na namamatay dito, at sinabi niya na wala pang namatay sa loob ng tore, at sino mang mabibigo sa isang hamon ay ipapadala sa ground floor na binago ang kanilang mga alaala. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit siya napunta rito, at ipinahayag ni Oscar na siya ay isinumpa ng Witch of Silence. Noong bata pa siya, sinumpa niya siya at ang kanyang ama upang matiyak na hindi sila magkakaanak, ngunit hindi niya alam kung bakit. Sinubukan niya ang lahat sa loob ng maraming taon at ang pagpunta dito ay ang kanyang huling pagpipilian. Pinupuri siya ni Tin Ashita at napagtanto na hindi siya isinumpa, ngunit sa halip ay apektado ng isang variant ng isang pagpapala. Lumalabas na ang pagpapala ay sumusubok na protektahan ang sinumang hindi pa isinisilang na sanggol sa loob ng sinapupunan, ngunit ang mahika ay masyadong malakas para sa sinumang ina na madala. Dahil hindi niya maalis ang pagpapala, iminumungkahi niya na humanap siya ng isang hindi maganda na maaaring tumagal ng 11 pulgada at pasanin ang malakas na mahika. Si Oscar, bilang isang sertipikadong wrestler, ay nagtanong kay Tinasha kung kaya niya itong mapaglabanan, at bigla niyang sinabing oo. Dahil dito, sinabi niya sa kanya na ang kanyang hiling para sa paglilinis ng tore ay ang pakasalan siya nito, ngunit siya ay nabigla at sinabi sa kanya na hindi. Nang patuloy na igiit ni Oscar, nagpasya siyang burahin ang mga alaala nito at pabalikin siya. Gayunpaman, napansin niyang dala nito ang Royal Sword na Akasha, na may napakataas na magic resistance. Napagpasyahan nilang pag-usapan ito at sinabi ni Oscar kung hindi siya pakasalan, dapat siyang tumira sa kanya sa Farsis sa loob ng 1 taon, pagkatapos ay maaari siyang bumalik sa tore. Pagkatapos niyang sumang-ayon, lumabas sila at ipinakilala siya ni Oscar kay Lazar bilang mag-aaral ng mangkukulam, natitira sa kanila at tutulong na alisin ang sumpa. Sa daan, hiniling niya kay Tinasha na pag-isipang muli ang paggawa ng mga sanggol na sinepo sa kanya, ngunit tumanggi muli ito. Pagkalipas ng ilang araw, ang duo ay nasa kastilyo kung saan si Tinasha ay nag-spell kay Oscar na magpapawalang bisa sa lahat ng pisikal at mahiwagang pag-atake sa kanya. Ipinahayag pa niya na ang spell na ito ay hindi maaaring sirain hanggat siya ay nabubuhay, kaya siya ay karaniwang naging isang raid boss. Ngayon immune na sa iba. Mahina pa rin si Oscar laban sa lason at psikolohikal na pag-atake, kaya hiniling niya sa kanya na mag-ingat. Tinanong muli ni Oscar kung gusto niya itong pakasalan, at napabuntong hininga siya sa pagkabigo. Nang maglaon, habang tinutulungan si Lazar na magdala ng mga libro, tinanong niya kung may sino man sa bloodline si Oscar na maaaring maging kahalili niya. Sinabi niya sa lahat ng mga sanggol mula sa Royal Palace na misteryosong naglaho 15 taon na ang nakalilipas, kaya ngayon si Oscar ang pinakabatang miyembro ng Royal Bloodline. Pagkatapos ay napansin niya ang 2 mage, sina Cab at Sylvia, na nagsisindi ng mga chandelier gamit ang magic. Ngunit nang biglang mahulog ang isa sa kanila, gumamit ng spell si Tinasha para mabagal itong mahulog. Napansin ni Kat na hindi man lang siya gumamit ng incantation at inihayag na siya ang estudyanteng dinala ni Prince Oscar mula sa tore ng mangkukulam.
Pagkatapos ay nakita niya sina General Ols at Mir Adina na nag-sparring sa labas at nalaman niya na si Ols ay isa sa pinakamahuhusay na manlalaban na maya-alok ng kaharian. Gayunpaman, mas malakas pa sa kanya si Oscar, na nagpapaliwanag kung paano niya nasakop ang tore. Nagpa siya si Tin Asha na hamunan si Ols para sa isang sparring match, at labis siyang humanga na inanyayahan niya itong sumama sa kanya. Pagkatapos niyang talikuran siya, sumama siya kay Mir Adina, na nag-iingat sa pagkakaroon ng estudyante ng mangkukulam na gumagala sa mga pader ng kastilyo. Nang maglaon, lumilitaw si Bitola upang suriin si Tin Asha at nabanggit na tila nag-e-enjoy siya sa kanyang oras sa farces. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na may mahalagang bagay na dumating. Kaya binisita ni Tin Asha ang opisina ni Oscar at ipinaalam sa kanya na aalis siya ng 3 araw. Nakabuo ng isang kontrata sa kanya, hiniling ni Oscar na malaman kung saan siya patungo, at sinabi niya sa kanya na pupunta siya sa mahiwagang lawa sa Druza. Nagulat si Lazar at ipinaliwanag na iyon ang lugar kung saan tinatakan ang isang demonyong hayop 70 taon na ang nakakaraan. Sinabi ni Tin Asha na may naobserbahang kaguluhan sa lawa kamakailan at hahanapin niya kung sino ang may pananagutan dito. Nang sabihin ni Oscar, sumama ka sa kanya, ipinaalala niya sa kanya ang kanyang mga tungkulin bilang prinsipe ng korona ng kahariang ito, para lamang malaman na si Druza ay nasa ilalim ng jurisdiction ni Farsis. Habang binibigyan niya siya ng 1 oras upang maghanda, isang salamangkero na nagngangalang Valt at ang kanyang partner na si Mir Alice ay naghihintay para sa kanya na magpakita sa mahiwagang lawa. Habang naghihintay kasama ang iba pang squad, si Tin Asha ay nilapitan ni Sylvia, na nasa sabik na makita ang isang maliit na dragon sa kanyang balikat. Hindi nagtagal, dumating si Oscar at ipinaalam sa iba na magiging mapanganib ang misyon. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ni Tan Isha at sinabihan silang gawin ang sinabi nito. Habang ginagamit nila ang teleporter, naalala ni Tin Asha ang huling pagkakataon na narito siya at napagtanto niyang lahat ng kakilala niya noon ay patay na. Lahat ng taong kilala niya noon ay lumipas na. Ilang siglo nang na-stuck sa iisang lugar si Makati dahil ito ang pinili niyang landas para sa kanyang sarili. Habang siya ay nangangarap ng gising, si Oscar ay tumingin sa kanya at napagtanto na siya ay talagang napakaganda. Habang nag-teleport sila patungo sa kuta malapit sa hangganan, nakita nila ang isang madilim na ulap na nabubuo sa ibabaw ng lawa at nagpas siyang tingnan ito. Sa daan, ipinaliwanag ni Tin Asha na naglunsad si Druza ng pagsalakay sa farce 70 taon na ang nakakaraan sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang halimaw, ngunit nagngangalit ito at inatake ang lahat ng nakikita. Sa huli, tinatakan ito ng Witch of the Asher Moon sa lawa, ngunit nalaso ng miasma nito ang lupa sa paligid nito. Habang naglalakad sila sa makapal na ulap, napansin ni Tin Asha ang presensya ng isang tao at tinawag sila. Noon lang, nagpakita ang isang matandang Druza mage at inilantad ang cover ni Tin Asha bilang Witch of Asher Moon. Naalala ni Tin Asha na pinatay niya ang master ng salamangkero 70 taon na ang nakalilipas, kaya nang mag-alok siya na bigyan siya ng parehong paggamot, nagpa siya itong mag-skedaddle. Gayunpaman, siya ay lihim na gumawa ng isang spell sa likod nila, at sa kabila ng kaguluhan, pinangangasiwaan ni Oscar na protektahan ang iba. Si Tin Asha ay humarap sa matandang salamangkero, nalaman lamang na siya ay isang ilusyon lamang na inilagay dito upang tambangan sila. Pagkatapos ay nakita niya si Sylvia na nagpupumilit na gamutin ang sugat ni Lazar, kaya tinulungan niya sila sa kanyang hindi pangkaraniwang mahika sa pagpapagaling. Gayunpaman, ibinaling ng lahat ang kanilang atensyon sa katotohanan na si Tin Asha ay talagang isang mangkukulam, at kahit na tinatanggap siya ni Sylvia, naiintindihan ni Tin Asha kung bakit ang iba ay nag-iingat ngayon sa kanya. Nagpa siya siyang sundan ang salamangkero ng mag-isa dahil natatakot siyang maaalis nito ang selyo. Ngunit hinawakan siya ni Oscar at ipinahayag na sasama siya sa kanya. Sinabi niya sa kanya na maging mas maselan kung gusto niyang maging hari, ngunit sinabi ni Oscar na hindi niya hahayaan na madumihan niya ang kanyang mga kamay para sa kanya. Tinawag niya itong matigas ang ulo at ipinaalala sa kanya na pinapayagan siyang gamitin siya para sa kanyang mga problema sa loob ng 1 taon. Bukod dito, ang bigat ng kanyang mga pasanin ay wala sa kanya dahil naharap niya ang mas malalaking problema. Hiniling din niya sa kanya na magpahinga ng kaunti at nangako na kahit saan siya magpunta, babalikan niya ito hanggat nakatali siya sa kontrata. Nang marinig ito, binitawan ni Oscar ang kanyang kamay at pinayagan siyang magpatuloy ng mag-isa, na nagudyok sa kanya na ipatawag ang kanyang dragon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na magpapakasal sila sa sandaling bumalik siya, ngunit mahigpit na tinanggihan siya ni Tin Asha at lumipad. Samantala, sinusubukan ng mga Druza mages na maglagay ng control spell sa halimaw, ngunit nang malaman nila na papunta na si Tin Asha, nilaktawan nila ang hakbang na iyon at nagpapatuloy na sirain ang selyo.
Makalipas ang ilang segundo, lumitaw si Tin Asha at tinapos ang lahat maliban sa matandang salamangkero. Pagkatapos ay sinira niya ang selyo ng mag-isa at nagpas siyang tapusin ang trabahong hindi niya natapos 70 taon na ang nakakaraan. Ang dalawa sa kanila ay sumabak sa isang matinding labanan hanggang sa simulan ni Tanasha ang pagsasaka ng aura at tapusin ang hayop, ngunit hindi bago ito kumagat sa kanya. Di nagtagal, ibinalik siya ng dragon ni Tin Asha sa kuta, at kalaunan ay nalaman ni Oscar mula kay Sylvia na siya ay ganap na ligtas. Siya ay bumisita sa kanyang silid upang suriin siya, ngunit nakita niyang mukhang isang sagabal. Binato niya ito ng unan dahil sa pagpasok niya ng walang pahintulot, at pagkatapos niyang magpalit, sinabi niyang nasira ang kanyang mga organo, ngunit okay na siya ngayon. Pagkatapos ay yumoko si Oscar kay Tin Asha, nagpasalamat sa kanya sa pagtataya ng kanyang buhay upang iligtas si Farces. Pagkalipas ng ilang araw, si Sylvia ay nagdala ng tsaa para kay Tin Asha, ngunit nakita niya ang kanyang paggupit ng kanyang buhok gamit ang isang espada. Nang makita ito, nagpa siya si Sylvia na bigyan siya ng tamang gupit at tinanong siya ni Tin Asha kung bakit hindi siya natatakot sa kanya. Inamin ni Sylvia na tinatakot siya ng mga mangkukulam dahil narinig niyang nawasak ng 5 sa kanila ang isang buong bansa sa isang gabi. Ngunit si Tin Asha ay mukhang sinisira niya ang mga puso, hindi mga bansa. Pagkatapos ay tinanong niya si Tin Asha kung may kinakatakutan ba siya, at inamin ni Tin Asha na bagamat may mga bagay na hindi niya kinaya noon, at nabuhay siya ng matagal para mahawakan ang lahat, ang tanging ayaw niya sa ngayon ay ang piliting tumaya sa katigasan ng ulo ni Oscar. Nang maglaon, ipinakilala ni Oscar si Tin Asha sa kanyang ama na si Kevin at sa mga general bilang kanyang malapit ng maging nobya, ngunit nilinaw niya na narito lamang siya para alisin ang sumpa. Tinanong ni Kevin kung talagang kaya niya ito, at sinabi niyang ginagawa niya ang kanyang makakaya at malapit na siyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Nang magpasa si Oscar ng isang sarkastikong komento, nagsimula siyang makipagtalo sa kanya, at natuwa si Kevin na makita ang kanyang anak na walang mga shot dice, sa wakas ay nakakuha ng ilang cake. Samantala, pinag-uusapan ni Valt at Mir Alice kung paano natalo ni Tin Asha ang halimaw na nagbigay daan sa kanila na nakawin ang core nito. Sa sandaling iyon, nilapitan sila ng isang puting buhok na salamangkero na nagngangalang Lanak, na dumating upang maglinis pagkatapos ni Tin Asha. Ipinaalala ni Valt sa kanya na hinahanap siya ni Tin Asha, ngunit sinabi niya na makikilala niya ito sa tamang panahon. Sinabi ni Valt na tinatrato niya siya ng ganoong pagmamataas sa bawat kasaysayan, ngunit nang tanungin ni Lanak kung ano ang ibig niyang sabihin doon, tumanggi si Valt na magpaliwanag. Sa pag-alis nila, sinabi ni Valt na ang kanyang trabaho ay tiyaking magaganap ang mahahalagang kaganapan ayon sa nararapat. Ngunit sinimulan siyang salakayin ni Lanak, sinabing hindi niya hahayaang makialam sa isang taong napakahalaga sa kanya. Gumawa si Valt ng teleportation circle sa ilalim ni Mir Alice para makatakas siya, at habang nag-teleport siya palayo, sinunog ng salamangkero si Valt. Samantala, sa loob ng kagubatan ng Apdo, sinisiyasat nina Oscar at Lazar ang misteryosong pagkamatay ng 9 na taga-nayon, at gaya ng dati, nag-aalala si Lazar sa kaligtasan ni Oscar. Sinabi pa niya na magagalit si Tin Asha kapag nalaman niya ito, at dahil malalaman niya kung nasaan sila kung may humawak sa hadlang sa depensa niya, dapat iwasan ni Oscar ang lahat ng pag-atake. Sa sandaling iyon, nakita ni Lazar ang isang malaking perlas na tumutubo sa isang halaman, ngunit nang subukan niyang siyasatin ito, ang mga katulad na halaman ay tumubo at sinubukan siyang sakalin. Mabilis siyang pinalaya ni Oscar, at matapos mapagtanto na ang mga halaman na ito ang may pananagutan sa pagkamatay, nagmamadali siyang saksakin ang malaki. Gayunpaman, nagsisimula itong umulan ng makamandag na asido sa lahat ng dako at si Lazar ay nahuli sa gitna nito. Habang nagmamadaling iligtas si Oscar, nakarinig siya ng boses at tumangala siya para makita ang isang cute na redhead na may mga jiggly melon na nakaupo sa sanga ng puno. Maya-maya, nagising si Lazar sa isang sopa sa loob ng isang maaliwalas na bahay at nakita niya si Oscar na nakaupo sa hapagkainan. Maya-maya, dumating ang babaeng mapula ang buhok at ipinakilala ang sarili bilang si Lucrezia, ang mangkukulam ng Forbidden Forest. Pagkatapos ay napansin niya ang nagtatanggol na hadlang sa paligid ni Oscar at agad na napagtanto na si Tin Asha ang naglagay nito. Pagkatapos ay tinanong niya kung kumusta si Tin Asha, na inihayag na kilala niya siya mula noong siya ay naging isang mangkukulam. Inamin ni Oscar na umalis siya sa tore sa ngayon upang maging kanyang tagapagtanggol, at nagulat si Lucrezia nang malaman na umakyat siya sa kanyang tore. Pagkatapos ay tinanong niya kung anong kontrata ang nabuo niya kay Tin Asha, at mabilis na isiniwalat ni Lazar na hiniling sa kanya ni Oscar na pakasalan siya. Gayunpaman, nag-swipe siya pakaliwa sa kanya at nagpa siya na maging kanyang tagapagtanggol. Sa halip,
Sinabi ni Lucrezia na mahirap e-pipe si Tin Asha dahil isa siyang spirit sorcerer at hindi na kailangan ng lalaki. Humingi ng paliwanag si Oscar, kaya ibinunyag niya na kakaiba ang mga spirit sorcerer sa paraang dapat nilang panatilihing buo ang kanilang V-card. Kung makisalamuha sila sa iba, ang kanilang espiritu ay nagiging marumi at nagiging mas mahirap para sa kanila na magsagawa ng mahika ng espiritu. Ngunit napakalakas ni Tin Asha na ang pagbabalik ng mga shot paminsan-minsan ay hindi gaanong makakaapekto sa kanya. Nag-aalok pa siya na gawin siyang potion na magpapagutom sa lahat ng hot meals sa kanyang lugar sa kanyang sausage. Ngunit tinanggihan ni Oscar ang alok. Nang tumayo siya, may kakaibang naramdaman si Oscar at inabot niya ang kanyang espada. Ngunit palihim niyang sinabi na hindi siya isang mandirigma at dapat niyang iligtas ang kanyang buhay dahil iniligtas niya ang buhay ni Lazar gamit ang isang panlunas. Pinakiusapan niya si Oscar na umalis at pumayag naman ang lalaki. Nang maglaon, habang nagtatrabaho siya sa kanyang opisina, tinanong ni Tin Asha si Lazar kung nahaharap sila sa anumang problema, at nagsisinungaling siya na naging maayos ang lahat. Habang nag-uusap sila ay biglang bumangon si Oscar at aalis na sana. Kapag tinanong siya nito kung okay lang siya, mahigpit nitong sinabi na ayos lang siya bago lumabas ng pinto, iniwan siyang nalilito. Maya-maya, nagising si Oscar sa kanyang silid at tumungo sa bulwagan kung saan nakita niya si Tin Asha. Nang mapansin niyang may mali sa kanya, nakipagkita siya kay Lazar para tanungin kung sapat na ba ang tulog ni Oscar. Kapag sinabi ni Lazar na oo, tinanong niya kung siya ay nahulog sa isang tao, na nagtatanong sa kanya kung nagsiselos siya. Nang maglaon, sinabi niya kina Cav, Sylvia at isa pang salamangkero na nagngangalang Gowan na maaaring umibig si Oscar dahil pabago-bago ang puwersa ng kanyang buhay. Nabanggit din niya na naamoy niya ang pabango ng isang babae sa kanya, ngunit bigla niyang napagtanto ang katotohanan at hinawakan ang kanyang kamao sa galit, na naging sanhi ng panginginig ng buong silid. Agad siyang pumasok sa opisina ni Oscar upang tanungin kung nakilala niya si Lucrezia, at pagkatapos niyang kumpirmahin ito, pinagalitan siya nito sa pagpunta ng mag-isa, alam na mahina siya sa mga psikolohikal na pag-atake. Sinabi niya sa kanya na si Lucrezia ay naglagay ng spell sa kanya na dahilan para magkaroon siya ng saucy dreams para nakawin niya ang kanyang life force. At kung hindi niya napansin, isang linggo na sana itong namatay. Naapektuhan na ng sumpa ang puwersa ng kanyang buhay, kaya nagpa siya si Tin Asha na alisin ang sumpa ngayong gabi habang natutulog siya sa gabing iyon. Sa sandaling siya ay nakatulog, nakita niya ang kanyang sarili na naglalakad sa isang madilim na kastilyo. Sa kalaunan, dumating siya sa isang maliwanag na silid at nakita si Tin Asha na nakaupo sa kama. Matapos siyang yakapin, bigla niya itong sinakal at sinimulang sakalin, para lamang ipakita na hindi niya kontrolado ang kanyang katawan. Sa huli ay nasakal niya ito hanggang sa mamatay at biglang nagising mula sa kanyang bangungot. Ang tunay na Tin Asha ay nagpahayag na ang sumpa ay naalis na, ngunit siya ay nagalit sa katotohanan na kailangan niyang kitilin ang kanyang buhay. Sa isang panaginip, ipinaalala sa kanya ni Tin Asha na maaaring kailanganin din niyang gawin iyon sa totoong buhay balang araw, ngunit bago pa niya ito masabi, lumipad na siya. Pagkatapos ay binisita niya si Lucrezia at pinagalitan siya sa paggawa nito, ngunit sinabi ni Lucrezia na ginawa lang niya ito dahil gusto niya itong makita. Nakakuha pala siya ng sample ng dugo at gatas ni Oscar kanina, at gusto niyang ibigay ito kay Tin Asha para masubukan niya ang kanyang mga teorya kung paano masira ang sumpa. Sinabi rin niya sa kanya na hindi siya gumawa ng isang kopya sa kanya sa mga panaginip ni Oscar, ngunit sa halip ay lumitaw siya doon dahil sa kanyang sariling mga pagnanasa. Pinayuhan din niya siya na isaalang-alang ang damdamin ni Oscar dahil talagang pinahahalagahan siya nito. Kinabukasan, pumunta siya sa kanyang silid at nagpupumilit na humingi ng tawad, kaya hinila siya nito palapit hanggang sa maupo ito sa kandang ganito. Pagkatapos ay niyakap siya nito at niyakap siya pabalik, humihingi ng tawad sa mga pinagdaanan niya kagabi. Nang maglaon, habang si Oscar ay nagtitipid sa mga nagsasanay, nagpa siya si Ols na sumali rin at madaling natalo. Tinanong ni Oscar si Tin Asha kung gusto niyang makipagduel sa kanya, ngunit agad niya itong tinanggihan dahil walang mapapala rito. Gayunpaman, nang sabihin ni Oscar na maaari siyang gumamit ng mahika, napagtanto niyang mas malaki siya kaysa kay Jupiter upang imungkahi ang hamon na ito. Pagkatapos ay sumang-ayon siya sa tunggalian sa kondisyon na gagamitin niya ang kanyang espesyal na espada, Akasha. Sa pagsisimula ng tunggalian, pinalihis ni Oscar ang kanyang mga pag-atake gamit ang kanyang espada, ngunit ang susunod na nalaman niya, siya ay nanalo at ngayon ay nagpapagaling sa kanyang nasugatan na braso. Samantala, pinag-uusapan ni Naals at Naredina ang tunggalian, pinag-uusapan kung paano, hindi tulad ng ibang mga salamangkero, ginagamit ni Tin Asha ang kanyang mahika sa malapitang labanan. Napansin din nila na nakangiti siya sa buong laban, na para bang sinusubukan niyang turuan si Oscar kung paano siya labanan.
Kapag tapos na siya sa pagpapagaling, binanggit ni Oscar kung paano siya gumamit lamang ng mahihinang spell at nagtataka kung naging madali siya sa kanya, ngunit sinabi niya na ang mas malalakas na spell ay nangangailangan ng maraming focus at hindi siya magkakaroon ng pagkakataon kung gagawin niya ang mga iyon. Pagkatapos ay ipinatong ni Oscar ang kanyang kamay sa kanyang pisngi at mahigpit na sinabi sa kanya na ayaw niyang tapusin siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung gusto niyang mamatay, ngunit sinabi niya na mayroon siyang ilang mga bagay na dapat gawin, kabilang ang pag-aalis ng sumpa sa kanya. Muli siyang hiniling ni Oscar na maging asawa niya, ngunit tinanggihan niya ito at lumayo. Nang maglaon, nalaman ni Oscar na may dumating na convoy mula sa Cuscal at gustong makipagkita kay Tin Asha, na ikinalito niya dahil naguguluhan siya kung paano nalaman ng iba ang tungkol sa kanya. Tumungo siya sa silid ng trono kung saan nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Kagger na gustong makausap ang Azure Moon Witch. Mahigpit na sinabi sa kanya ni Oscar na wala silang mga mangkukulam dito at nagtanong kung paano niya nakuha ang ideyang ito. Pagkatapos ay tinawag ni Kagger si Tin Asha sa kanyang iba pang pangalan, Odie, na pumukaw sa pagkamausisan ni Oscar. Samantala, hinahanap ni Tin Asha si Oscar sa kanyang opisina, para lamang makasalubong si Mir Alice na nagtatrabaho bilang isang kasambahay. Sinusubukan niyang maglaro bilang isang normal na tao, ngunit nararamdaman ni Tin Asha ang kanyang aura, kahit na sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito. Nang maglaon, binisita siya ni Lucrezia sa palasyo at tinanong siya kung bakit tinuturuan niya si Oscar kung paano labanan siya. Sinabi niya na si Oscar ay sapat na malakas at ang pagpapalakas sa kanya ay magiging mahirap lamang. Nang maglaon, umupo si Tin Asha, hindi sigurado kung bakit gusto niyang makipag-away sa kanya, at napagtanto na ginagawa niya lamang ito dahil gusto niyang malaman na may isang tao na maaaring wakasan siya kung ang mga bagay ay umabot sa timog. Noon lang, nagpakita sina Lazar at Oscar at nang makumpirma nila na si Tin Asha ay napupunta rin sa pangalang Ati, dinala nila siya sa throne room. Pagdating doon, sinabihan niya si Kagger na ihinto ang pagtawag sa kanya gamit ang kanyang ibang pangalan at pagkatapos ay itatanong kung bakit siya naririto. Sinabi sa kanya ng lalaki na ang kanilang bansa ay itinatag upang ibigay sa mages ang kanilang mga karapatan matapos silang uzagin sa Tairi, at ang kanyang pangunahing layunin ay tulungan silang pagbutihin ang kanilang mga kasanayan. Gusto niyang pumunta siya sa Cuscal at ipahiram sa kanya ang kanyang kaalaman para lalo pang lumawak, ngunit mahigpit nitong sinabi sa kanila na hindi siya susunod sa kanilang kahilingan dahil hindi pa sila nakakaakyat sa kanyang tore. Pagkatapos niyang paalisin siya, nadismaya si Kagger at nagpas siyang gumawa ng isang bagay upang paghiwalayin si Tin Asha kay Oscar gamit ang Moradana. Samantala, tinanong ni Tin Asha si Lucrezia kung alam niya ang tungkol sa bagong bansang ito ng Cuscal, ngunit sinabi niya sa kanila na napapansin niya ang kakaibang mahiwagang pagbabago na papalapit sa kanila. Sa sandaling iyon, dumating si Mer Edina at inatake si Tin Asha, ngunit mabilis siyang hinarang ni Oscar. Nagsimulang maglabas ng puot si Mer Edina at sinabihan siyang umalis ng bansa, at mahinahong sinabi ni Tin Asha na hindi ito ang unang pagkakataon na nahaharap siya sa mga taong napupuot sa kanya ng walang dahilan. Hinila siya ni Oscar sa isang yakap upang aliwin siya, at ipinaliwanag ni Lucrezia na si Mer Edina ay nasa ilalim ng isang spell ng pagkontrol sa isip. Habang inaalis niya ang spell, tinanong ni Oscar si Tin Asha kung kailan siya huling umiyak at sinabi niyang hindi niya naaalala. Kinabukasan ay tinawag niya si Oscar sa kanyang mga tore at ipinahayag na ipinadala niya ang kanyang pamilyar na tingnan ang Cuscal. Pagkatapos ay gumawa siya ng kanyang sandata at hiniling sa kanya na makipag-spar sa kanya. Pagkatapos ng tunggalian, pinagaling niya ang kanyang mga sugat at ipinaliwanag na gusto niyang lumakas siya upang sa hinaharap ay nasa kanya ang lahat ng mga landas na magagamit niya at maaari niyang piliin ang gusto niya. Sa mga susunod na araw, patuloy na pinapatay ni Oscar ang kanyang mga ilaw ni Tin Asha, ngunit sa bawat araw ay nagiging mas malakas siya. Matapos matalo ang isa pang labanan sa kanyang invisible, nakatulog siya sa ibabaw niya at nagising sa personal na silid ni Tin Asha. Habang papalabas siya, napagtanto niyang nasa tuktok siya ng tore kung saan siya unang nakilala. Pinagtimplahan siya ni Tin Asha ng tsaa, ngunit kapag nagreklamo ito ay sobrang tamis, pinipilit pa rin niya itong inumin. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na nagtataglay din siya ng mga mahiwagang kapangyarihan, ngunit hindi niya magagamit ang mga ito hanggat hawak niya ang espadang iyon. Gayunpaman, naniniwala siyang nakikita pa rin niya ang kanyang mahika at hinihiling sa kanya na mas mag-focus bukas. Nang maglaon, lumikha siya ng singsing ng apoy sa paligid niya at sinabihan siyang obserbahan ang daloy ng magic sa pamamagitan nito. Sinubukan ni Oscar na umindayog na parang unggoy, ngunit wala itong epekto sa apoy. Sa pamamagitan ng pag-concentrate, nakikita niya ang daloy ng magic at sinusundan ito sa isang maliit na magic circle, at sa pamamagitan ng pag-atake dito, sinisira niya ang buong singsing.
Sa sandaling iyon, dumating ang ilang salamangkero upang hamunin ang tore at ipagpalagay na narito rin sina Oscar at Tin Asha para sa parehong dahilan. Matapos linisin ni Tin Asha ang hindi pagkakaunawaan, sinabi niya sa kanila na pagbibigyan niya ang kanilang hiling kung matatalo nila si Oscar. Pagkatapos ay sinabihan niya si Oscar na gawin ang lahat dahil walang sino man ang maaaring mamatay dito, at sa ilang segundo ay natalo niya silang lahat. Pagkatapos ay isiniwalat ni Tin Asha na ito na ang katapusan ng kanyang pagsasanay, ngunit nang tanungin niya kung mas malakas siya kaysa sa kanya ngayon, tumanggi siyang ipaliwanag ito. Sa sandaling iyon, ang kanyang pamilyar na pagbabalik sa loob ng tuluyan Kaskal, at kalaunan ay ibinunyag niya na humigit kumulang 200 salamangkero at mangkukulam ang natipon sa bansa. Ang average para sa bawat nation ay humigit kumulang 30, na humahantong kay Oscar na maniwala na maaari silang magsimula ng digmaan. Pumili na rin sila ng isang monarko para sa kanilang sarili na hindi nauugnay sa dating Panginoon, kaya hiniling ni Oscar kay Tin Asha na bantayan silang mabuti. Sa sandaling iyon, si Ols ay nagdala ng balita na si General Eddard ay pumanaw, at ang kastilyo ay nagwawagayway ng mga itim na bandila upang magdalamhati sa kanyang pagkawala. Sa panahon ng libing, napaluha si Mir Alice at ipinahayag na siya ang nanguna sa kanya sa kastilyo at tinetreta siya ng may kabaitan. Pagkatapos ay isiniwalat ni Oscar na sinanay ni Eddard si Ols sa kanya matapos siyang isumpa, at tinulungan pa siya ng bata sa pagkawala ng kanyang ina. Nang maglaon, tinalakay ni Ols ang posibilidad na mamatay ang bloodline ni Oscar, ngunit sinabi ni Oscar na mapipigilan iyon kung hahayaan lang siya ni Tin Asha na tamaan ito mula sa likod. Muli niyang tinanggihan siya, sinabing may 6 na buwan pa siyang natitira sa kontrata at may aalamin sila. Sa ibang lugar sa lungsod, hinarap ni Mir Ali si Kager, na sinasabi na tinapos ng kanyang hari ang isang taong mahal niya bago tinawag ang halimaw na kumakain sa kanya ng buhay. Nang maglaon, si Lanak, ang puting buhok na salamangkero mula kanina, ay kinarga si Tin Asha sa kanyang mga bisig, na sinasabi sa kanya na may magandang mangyayari at gusto niyang makita niya ito. Tinatanong niya kung ito ay mahalaga at sinabi niya na ito ay kasing halaga niya. Pagkatapos, nagising si Tin Asha sa kanyang silid na si Oscar ay nakatayo sa tabi niya at sinabi sa kanya na nagkaroon siya ng masamang panaginip. Sinabi ni Oscar na ito ay dahil nakatulog siya habang nakaupo at pinayuhan siyang magpahinga ng mabuti bago lumabas ng silid. Nang maglaon, habang nagtatrabaho siya sa kanyang opisina, ipinaalam sa kanya ni Lazar na gusto siyang makita ng hari. Agad siyang tumungo sa silid ng trono kung saan nakita niya ang tagapayo ng hari na humihingi ng payo kay Tin Asha. Sinabi ng hari na pinag-uusapan nila ang mga potensyal ng nobya para sa kanya at alam na nila ngayon na kung sino ang magsilang ng kanyang mga anak ay dapat magkaroon ng mataas na mahiwagang pagtutol. Dinala ni Kevin si Tin Asha dito para ma-appraise niya ang babaeng pinag-uusapan at tingnan kung natugunan niya ang mga kinakailangan. Hinihiling ni Oscar na malaman kung sino ang misteryosong babaeng ito, at ipinahayag ni Tin Asha na isinasaalang-alang nila si Mir Alice bilang isang opsyon, kahit na halos hindi ito posible para sa kanya. Inihayag din ni Tin Asha na siya ay mula sa isang bloodline ng malalakas na salamangkero na nagpapasa ng kanilang mga kakayahan pagkatapos ng kamatayan sa kanilang mga anak, ngunit ang kanyang mahika ay silyado. Hindi natuwa si Oscar na ginawa nila ito sa likuran niya, ngunit pinagalitan siya ni Kevin, sinabihan siyang tulungan siya ng iba. Pagkalipas ng mga araw, tinanong ni Oscar si Mir Alice kung sino ang may pananagutan sa pagtatatak ng kanyang mahika, at sinabi niyang ito ay ang kanyang ina at master na si Kumo. Pagkatapos ay tinanong niya si Lazar tungkol sa kinaroroonan ni Tin Asha, na nagsasabi na hindi niya ito nakita sa loob ng 2 linggo. Si Tin Asha pala ay nagkakaroon ng girl time kay Lucrezia, at sinabi niya sa kanya na nakahanap na ang hari ng nobya para kay Oscar. Sinabi ni Tin Asha na siya ay hinalinhan na mayroon siyang maraming mga pagpipilian, dahil ang pagkakaroon sa kanya bilang kanyang tanging pagpipilian ay magiging malungkot. Nang gabing iyon, ipinaalam sa kanya ni Laitolia na may lumitaw na challenger sa tore, na ikinagulat niya dahil isinara niya ang pasukan. Ang naghahamon ay si Oscar, na tumatagos sa harap ng pintuan, at ipinahayag ni Litolia na siya ay nagtakda ng bagong record para sa pinakamabilis na oras ng pagkumpleto. Pagkatapos ay hinaplos niya ang mukha ni Tin Asha at hiniling na malaman kung ano ang itinatago nito, at sinabi nitong nagsusumikap siyang alisin ang sumpa nito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na kahit na siya ay isinumpa dahil sa puot, ang spell mismo ay nabuo ng maganda, na nagpapaunawa sa kanya na ang pag-ibig at puot ay magkasalungat na bahagi ng parehong barya. Pagkatapos ay napansin ni Oscar mula sa kanyang katahimikan na siya ay natatakot sa isang bagay, kaya't hiniling niya sa kanya na ipaghanda siya ng hapunan upang gumaan ang kanyang isip. Pagkalipas ng ilang araw, nakilala ni Ols si Tin Asha at sinabi sa kanya na kahit na sinasabi ni Mir Alice na dinala siya ni General Eddard dito,
wala silang mahanap sa kanyang mga ari-arian upang suportahan ang kanyang paghahabol. Nagsagawa pa siya ng background check kay Alice, ngunit wala siyang makitang anuman sa kanya. Ibinunyag ni Tin Asha na noong una siyang dumating dito, tinaya niya ang bawat babae sa palasyo, ngunit walang sapat na lakas para pasanin ang sumpa ni Oscar. Gayunpaman, mula noong panahong iyon, si Oscar at Alice ang naging pinakamalakas na babae sa buong kaharian, hindi kasama ang mga mangkukulam. Pareho nilang napagpasyahan na tiyak na may itinatago siya, ngunit ang kanyang tunay na layunin ay hindi alam. Noon lang ay napansin nilang dumaan siya at hiniling ni Ols kay Tin Asha na magpanggap na hahalikan siya, kaya't nagkamali si Alice. Naniniwala sila na makakatulong ito sa kanila na matuklasan ang tunay na layunin ni Alice. Ngunit ang hindi nila namamalayan ay nakita sila ni Oscar mula sa bintana at nagkamali rin ng ideya. Maya-maya ay tinawagan niya si Tin Asha sa kanyang opisina upang tanungin kung ano ang kanyang ginawa sa buong araw at agad na napansin ni Tin Asha na mayroong isang bagay kapag sinubukan niyang hawakan ang kanyang mukha. Nilagyan niya ng silang ornament ang pulso nito at mariing sinabing hindi niya siya dinala rito para maging freaky siya sa ibang lalaki. Sinabi niya na sinira niya ang kanyang tiwala at ngayon ay parurusahan niya ito. Pagkatapos ay dinala niya siya sa kanyang mga bisig, na nagpapaalala sa kanya ng panaginip niya, at kapag inilagay niya siya sa kama, nagsimula siyang makaramdam ng pananakot. Pagkatapos ay ibinaba ni Oscar ang pagkilos at humingi ng paumanhin, na nagsasabi na sinusubukan lang niyang takutin siya. Matapos ipaliwanag sa kanya ni Tin Asha ang lahat, lalo pa niyang pinagsisihan ang kanyang mga ginawa dahil nabigyan na niya ng magandang pambubugbog si Ols dahil sa ginawa niyang pakikipagtalik sa kanyang babae. Habang siya ay nakaupo sa kanyang kandanggan, hiniling niya kay Tin Asha na huwag itago ang anumang bagay mula sa kanya sa hinaharap. Pinaghihinalaan niya na si Alice ay ginagamit ng ibang tao at hindi niya gustong sirain ang pagkakataong makasalamuha, kaya ginawa niya ito ng palihim. Matapos siyang pag-alitan ng kaunti, nakipagkita siya sa hari at sa kanyang mga tagapayo at hayagang ipinahayag na gusto niya si Tin Asha, kaya naman hindi niya tatanggapin ang sinuman bilang kanyang nobya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Alice at sinabi sa kanya na hindi siya papalakpak sa loob ng 1,000,000 taon. Aalisin din siya sa kanyang post para makapag-background check sila sa kanya. Nang sabihin niya kay Lazar na kunin siya, napansin ni Tin Asha na bumagsak ang hadlang ng kastilyo at sinubukan niyang salakayin si Alice, ngunit ang decoration sa kanyang puso ay pumipigil sa kanya mula sa mga spell. Sinubukan ni Oscar na ilayo siya, ngunit ang spell ni Alice ay nakalmat sa kanya at nabulag ang kanyang isang mata. Matapos tanggalin ang palamuti, sinabihan ni Tanasha si Oscar na umiwas dito dahil pinahina ng kanyang dugo ang kanyang defensive barrier. Habang inilalantad ni Alice ang kanyang tunay na mukha, sinabihan ni Tanasha ang iba na umalis para malabanan niya ang kanyang ulo. Di nagtagal pagkatapos, ipinatawag ni Alice ang hayop, ngunit dahil si Tanasha ay hindi maaaring makipaglaban ng maayos sa isang mata, nagpa siya si Oscar na suportahan siya habang sinasakupang niya ang hayop. Sinabihan siya ni Tin Asha na hulihin ng buhay si Alice para matanong nila kung ano ang hinahangad niya. Dahil doon, si Tin Asha ay nananatili sa likuran habang nagbabanggit ng mga incantation at si Oscar ay nangunguna, na humarap sa halimaw nang wala ang kanyang defensive barrier. Pagkatapos niyang gamitin ang sariling spell ni Alice para talunin ang halimaw, ikinulong siya ni Tin Asha sa isang walang laman, ngunit hinayaan siyang pumunta ng kusa para masundan nila siya. Di nagtagal, nakita nila siya sa treasury na may hawak na kakaibang kahon, at sinabi sa kanya ni Alice na malapit na siyang muling makakasama sa maling akala na hinahanap niya. Pagkatapos ay sinubukan niyang tumakas. Ngunit pinigilan siya ni Tin Asha at lumabas sa kahon ang isang pulang globo. Napagtantong nabigo siya, nais niyang magkaroon siya ng higit na lakas bago magsimulang magningning ang kanyang mga mata. Habang lumuluhod siya, sinabi ni Tin Asha na siya ay buhay pa, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nawala sa kanyang sariling kalooban. Kinuha ni Oscar ang kakaibang globo at kalaunan ay sinabi kay Tin Asha na dinala ito ng kanyang ina dito. Bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang ulo, ngunit hindi niya ito pinansin at tinanong kung nagbago na ba ang isip niya tungkol sa kasal. Sinabi niya na hindi siya magpapakasal, ngunit pinaupo siya nito sa kanyang kandanggan para maramdaman niya ang 11 pulgada at muling pag-isipan. Sa sandaling iyon, nangako si Tin Asha na kalimutan siya dahil ayaw niyang mapahamak siya ng kadilimang sumusunod sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na mag-skedaddle dahil kailangan niyang matulog, ngunit kapag iminumungkahi niyang matulog silang magkasama, pinalayas siya nito sa silid. Samantala, si Lanak, hari ng Cusco, ay nagsunog ng isang nayon at nagpahayag na ang isang bagong kapanahunan ay malapit ng magbukang liwayway sa sangkatauhan at ang 4 na dakilang bansa ang unang babagsak. Nang maglaon,
Habang ginagawang perpekto ni Tin Asha ang kanyang spell, nalaman niya ang tungkol sa pag-atake mula sa kanyang pamilyar at nagtataka kung bakit kumikilos si Lanak pagkatapos ng 400 taon. Nang gabing iyon, pinapanood niya si Oscar na natutulog at sinabi sa sarili na mas gugustuhin niyang isara ang kanyang emosyon kaysa hayaan silang kontrolin siya. Naniniwala siya na ang pag-ibig at pagkamuhi ay humahantong lamang sa kamatayan, kaya't ginawan niya ng spell si Oscar para protektahan siya mula sa mga ganoong bagay. Kinabukasan, nagising si Oscar nang makita ang kanyang katawan na natatakpan ng pulang marka at si Tin Asha ay natutulog sa kanyang tabi. Hindi nagtagal ay nagising siya at sinabing sinira niya ang kanyang sumpa sa pamamagitan ng paglalagay ng isa pang sumpa sa kanya. Bago siya umalis para matulog, hinawakan niya ang kamay niya at nagpasalamat. Nang maglaon, nalaman ni Tin Asha na kailangan niyang dumalo sa birthday party ni King Kevin at hindi siya masyadong masaya tungkol dito. Sa sandaling iyon, pumasok si Lazar sa opisina na may mensahe mula kay Taihiri na hindi makakadalo si Prince Roust at ipinadala sa halip ang kanyang kapatid na si Cecilia. Ibinunyag din ni Lazar na sinunog ng mga salamangkero ng Costco ang isang lungsod malapit sa hangganan ng Taihiri, na nagpapaisip sa kanila kung ito ay paghihiganti. Nang maglaon, sinabi ni Tin Asha kay Oscar na gusto niyang ilipat ang pagmamay-ari ng kanyang Dragon Narcissist at pumayag siyang kunin ito. Pagkatapos ay tumalon siya sa kandanggan nito at hinalikan siya, na ikinatuwa ng lalaki. Nang gabing iyon, dumalo si Tin Asha sa ball kasama si Oscar bilang kanyang pekeng kasintahan, ngunit nangakong sisirain ang kanyang mga walnut kung susubukan niya ang anumang nakakatawa doon. Nakipagsiksikan si Oscar sa maingay at nakakadiri na si Cecilia, na humihingi ng paumanhin na hindi nakarating ang kanyang kapatid. Nang sabihin ni Oscar na interesado siyang malaman ang tungkol sa mga pag-atake, sinabihan siya nito na i-flash ang kanyang maliit bago niya sabihin sa kanya ang tungkol sa mga pribadong gawain ng kanilang bansa. Samantala, pinasalamatan ng hari si Tin Asha sa pag-angat ng sumpa ni Oscar at sinabi niyang masaya siyang mapasakay na ni Oscar si Shotty sa kanyang magic train. Noon lang, nakita nilang dalawa si Oscar na papaalis sa bulwagan kasama si Cecilia at napagtantong kukunin na ni Bru ang kanyang V-card. Sinabi sa kanya ni Kevin na maiiwasan ito kung pakakasalan lang niya ito, ngunit tumanggi siya at lumabas upang makalanghap ng sariwang hangin. Pagkatapos ay may napansin siyang kakaiba at pumasok siya sa opisina ni Oscar upang ipaalam sa kanya. Matapos paalisin si Cecilia, ginamit niya ang sarili niyang dugo para i-deactivate ang harang nito at sinabi sa kanya na umaasa sa kanya ang mga tao ng bansang ito, kaya hindi niya dapat ikompromiso ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng pakikialam sa kanya. Maya-maya lang, may lumabas sa pinto sa likod niya at lumabas si Lanak na nagpapahayag na dumating siya para kunin siya pabalik. Niyakap niya siya sa pananabik at sinabing hinahanap niya siya sa loob ng maraming siglo. Pagkatapos ay inanyayahan siya ni Lanak sa bansang Costco kung saan siya ang magiging reyna at malugod niyang tinanggap. Pagkatapos ay nagpa siya si Lanak na wakasan si Oscar dahil nagtataglay siya ng isang akasya, ngunit malumanay niyang sinabihan siya na hayaan ang lalaki dahil hindi siya isang banta. Nang tanungin ni Oscar kung bakit niya ito ginagawa, sinabi niyang nasira ang kanyang sumpa at malapit nang matapos ang kanilang kontrata, ibig sabihin ay hindi na siya mapapatali sa kanya. Hinugot niya ang kanyang espada para salakayin si Lanak, ngunit ipinagtanggol siya ni Tin Asha, kahit alam nilang dalawa na madali niya itong tapusin pagkatapos ng lahat ng pagsasanay na iyon. Nakaramdam siya ng kakaiba, hinayaan niya si Tin Asha na sumama kay Lanak at kinabukasan ay nagpa siyang bisitahin si Lucrezia. Bago siya mapigilan ni Lazar, nagpakita si Lucrezia sa palasyo at ipinahayag na ang bawat mangkukulam ay nakatanggap ng isang imbitasyon sa Costco, ngunit lahat sila ay tinanggihan ito, maliban kay Tanasha. Hinihiling ni Oscar na malaman ang relasyon sa pagitan ni Lanak at Tanasha, at sinabi ni Lucrezia na siya ay naghahanap para sa lalaking yung simula nung naging witch siya. Sinabi ni Oscar na naramdaman ni Lanak na parang wala siya sa sarili, ngunit naniniwala si Lucrezia na nagseselos lang si Oscar dahil pinili niya ang ibang lalaki kaysa sa kanya. Sinabi ni Oscar na hindi niya hahayaang mawala ang kababalaghan at nagpa siyang wakasan si Lanak para mabawi niya si Tanasha. Nang makita ang kanyang desisyon, pumayag siyang sabihin sa kanya ang totoo, ngunit binalaan siya na maaaring kailanganin niyang wakasan ang buhay ni Tin Asha kapag nalaman niya ang tungkol sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na si Tin Asha ay mula sa pamilyang Talder, na ikinagulat ng lahat. Idinagdag ni Sylvia na ang Talder ay isang imperyo na nawasak magdamag 400 taon na ang nakalilipas, na nangangahulugang si Tin Asha ay mula sa maharlikang pamilya. Si Tin Asha ay isang kandidato ng reyna noon, at sa Talder, ang susunod na monarko ay nagpapasya sa pamamagitan ng kapangyarihan sa halip na angkan. Isang kandidato ang napili para sa parehong hari at reyna at sila ay engaged sa isa't isa. Gayunpaman, sa kaso ni Tanasha,
ang anak ng hari na si Lanak ay medyo mahina kumpara sa kanya, at habang alam niyang siya ang magiging escort niya, pinakitunguhan pa rin niya siya ng may kabaitan. Gayunpaman, ang palasyo ay nahati sa mga taong nagnanais ng ibang kinabukasan para sa kanilang bansa at ang hari ay labis na na-stress kaya siya nagkasakit. Pinahintulutan nito ang mga paksyon na magsimula ng digmaang sibil sa gitna nila. Ngunit dahil garantisadong uupo sa trono si Tanasha, gumawa ng plano ang mga taong sumusuporta kay Lanak. Isang gabi, dinala siya ni Lanak sa katedral habang siya ay natutulog, at bago niya maproseso ang nangyayari, sinimulan niya itong saksakin sa tiyan. Binalak niyang saksakin siya ng walang tigil at patuloy na pagalingin ng mga salamangkero para mailabas niya ang tunay niyang kapangyarihan at nakawin ito. Ngunit ang mga bagay ay napunta sa timog at ang kanyang kapangyarihan ay nagngangalit. Habang si Lanak ay nakatakas sa kaguluhan, isang higanteng pagsabog ang nagpatag sa buong bansa at habang ang mga sugat ni Tanasha ay gumaling, kailangan niyang mahiga doon sa loob ng 3 araw sa hindi mabata na sakit. Ang mga namatay ay kinuha ang kanilang mga kaluluwa at ang resulta ay nagbunga ng 5 mahiwagang lawa sa buong mundo. Pagkatapos niyang tuluyang magising, naging mangkukulam na si Tanasha. Kaya nagtayo siya ng tore kung saan dating kinatatayuan ng powder. At mula noong araw na iyon ay hinahanap na niya si Lanak. Pagkatapos ay tinanong ni Oscar kung ano ang nararamdaman ni Tanasha tungkol sa kanya, at sinabi ni Lucrezia na labis siyang nagmamalasakit sa kanya kaya hindi niya pinagana ang kanyang magic barrier bago dumating si Lanak, kaya hinayaan niya siya. Sa kabila ng narinig, hindi nagbago si Oscar ng paninindigan at nangakong ibababa si Lanak para mabawi niya si Tanasha. Samantala, sinabi ng hari kay Chief Mage Kumo at General Grandfort na hiniling ng Kuzcal ang kanilang pagsuko. Nalaman din nila na ang Tahiri ay nagpadala ng isang hukbo ng 10,000 sa Kuzcal, ngunit lahat sila ay nabura, habang ang Kuzcal ay natalo lamang ng humigit kumulang 50 mage. Higit pa rito, ilang malalaking lungsod sa Tahiri ang sabay-sabay na sinalakay, at libu-libong tao ang nasawi sa epektibong pag-atake. Wala kahit isang baryo ang nasira, ngunit ang buong populasyon ay naglaho. Ang tao sa likod ng mga pag-atake na ito ay pinaniniwalaang si Tanasha, at gusto ni Kevin na ibagsak siya ni Oscar. Pumayag si Oscar na tulungan si Tahiri, ngunit tumanggi siyang saktan si Tanasha dahil hindi niya alam ang buong katotohanan sa likod ng kanyang mga aksyon. Galit na galit si Kevin at sinubukan siyang takutin, ngunit nananatiling kalmado si Oscar at sinabi sa kanya na nakapagdesisyon na siya, kaya napagtanto ni Kevin na siya ay kasing tigas ng ulo niya. Nang makita ang kanyang desisyon, pumayag si Kevin na gawin niya ang gusto niya, ngunit kung kukunin niya ang trono mula sa kanya. Samantala, sa Tahiri, sinasalamin ni Prinsipe Rus ang kamakailang pag-atake mula sa Kuzcal nang biglang lumitaw si Tanasha at sinabi sa kanya na matatapos ang lahat sa loob ng 2 linggo, kaya dapat siyang tumigil sa pag-atake sa Kuzcal. Tumangging makinig si Riz at tinawag siyang hamak na salamangkero, at ipinaalala niya sa kanya na ang ugali ng kanyang mga tao ang dahilan kung bakit sila inaatake ngayon. Kapag tinawag niya silang marahas na mga pasista, ipinaalala niya sa kanya na ang kanyang bansa ay nakagawa ng mga krimen na mas masahol pa kaysa sa sinumang salamangkero, at dapat niyang pag-aralan ang kanyang sariling kasaysayan bago ituro ang mga daliri sa iba. Muli siyang binalaan ni Tanasha bago siya umalis, ngunit nang subukan niyang pigilan siya, binigyan siya nito ng malamig na titig. Nang maglaon, sa loob ng kastilyo ng Kuzcal, nalaman ni Lanak na nagsabuatan ang 4 na dakilang bansa, ngunit sinabi ni Lanak na ito ay walang kabuluhan habang gumagawa siya ng bagong mapa ng mundo. Ang kanyang mga tauhan ay nagtanong kung ang isang pandaigdigang spell ay posible, at sinabi ni Lanak na ito ay salamat kay Tanasha. Sinabi niya na siya ay palaging isang mahusay na mag-aaral, at dahil doon ay nalampasan pa niya siya sa lakas. Pagkatapos ay nagsimula siyang kumilos ng kakaiba, ngunit mabilis na inayos ang sarili at kaagad na nangakong paprotektahan siya. Nang maglaon, sinabi niya sa isang mage na nagngangalang Reynard na ang lahat ng mga mage sa mainland ay mga babae dahil ang katawan ng mga lalaki ay hindi matatag pagdating sa magic. Dahil hindi rin matatag si Lanak, iyon ang dahilan kung bakit iba ang kanyang kinikilos. Samantala, naiinip na si Oscar sa Tahiri dahil 6 na araw na siyang narito nang walang anumang pag-unlad. Naniniwala si Sylvia na nagpapagaling pa rin sa Tahiri mula sa matinding pagkatalo sa Astra Plains, ngunit kakaiba pa rin si Arls na hindi ginalaw ni Wurst ang kanyang mga puwersa, at sa kabila ng pagkakaroon ng hukbo ng 4 na bansa sa kanyang pagtatapon. Noon lang, nalaman niya na nagsimula na ring mawala ang mga tao sa Farsaz na ikinababahala niya. Maya-maya pa ay kumatok na si Cecilia sa pinto kaya umalis na ang iba dahil ayaw nilang marinig ang yak niya. Nang tanungin siya nito kung bakit siya nandito, bigla niya itong niyakap at tinanong kung ang babaeng nakita niya sa birthday party ni Kevin ay ang Asher Moon Witch. Pilit itong tinatanggal ni Oscar,
ngunit sinabi ni Cecilia na hindi siya maaaring magsinungaling sa kanya dahil binibisita ni Tin Asha ang kanyang kapatid tuwing gabi. Nang sabihin niyang malapit na ang oras, bumangon si Oscar at hiniling na dalhin siya sa silid ni Reese. Habang hinihintay ni Royce si Tin Asha, pumasok si Oscar sa kanyang silid at hiniling na malaman kung ano ang nangyayari. Bago niya maipaliwanag, dumating si Tin Asha kasama ang dalawa pang salamangkero, ngunit sa sandaling makita nila si Oscar, ipinapalagay nila na pinagtaksilan sila ni Royce at hinila pabalik si Tin Asha. Pagkalipas ng ilang araw, ang alyansa sa wakas ay naghahanda ng mga puwersa para sa pag-atake, at napagtanto ni Oscar na ang petsa na ibinigay ni Tin Asha kay Royce ay dapat na lumipas. Sa sandaling iyon, dumating si Lucrezia na may balita na ang lahat sa mga kalapit na nayon ay tila naglaho, ngunit sa katotohanan, si Tin Asha ay naglagay lamang ng isang hadlang sa kanilang paligid upang hindi sila makita. Ibinunyag din niya na walang plano si Tin Asha na protektahan ang sarili, kaya dapat ay si Oscar ang kanyang kalasag. Habang ibinabalita niya ang balita sa ibang mga general, ang punong salamangkero ng Cuscal, lumitaw si Bartalos at itineleport silang lahat. Sa gitna ng kawalan, kung saan naghihintay ang daan-daang mga salamangkero upang tambangan sila, lumilitaw din si Lanek. Tinatanggap sila sa mga guho ng katedral kung saan niya sinaksak si Tin Asha. Pagkatapos ay iminungkahi niyang muling hubugin ang mundo upang wakasan ang kalupitan, na nagsasabi na sino man ang tumangging sumunod ay tatanggap ng banal na parusa. Pagkatapos ay ipinatawag niya si Tin Asha sa isang damit pangkasal, at mukhang nagulat siya nang makita si Oscar dito. Pagkatapos ay umupo siya at pinahintulutan si Lanak na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang ipatawag ang 5 mahiwagang lawa. Bawat isa ay nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang isang bahagi ng mundo. Kapag ang lahat ng mga lawa ay ipinatawag, siya ay naghahanda na maging isang Diyos, ngunit si Tin Asha ay biglang nakontrol ang spell, na sinasabi sa kanya na siya ay naghihintay para sa sandaling ito sa loob ng 400 taon. Siya lang ang nakakaalam kung paano ipatawag ang mga lawa ng sabay-sabay, ngunit ngayon ay magagamit niya ang kanilang kapangyarihan para palayain ang mga kaluluwang nahuli niya. Napagtatanto na siya ay pinagtaksilan, hiniling ni Lanak sa kanyang mga salamangkero na salakayin si Tin Asha. Ngunit ang kanyang mga subordinate na sina Pamra at Renard, ay humakbang upang ipagtanggol siya. Biglang pinaalis ni Bartolos si Pamir at sinubukan ding saktan si Tin Asha, ngunit mabilis siyang pinoprotektahan ni Oscar sa pamamagitan ng pagpapalihis sa spell. Di nagtagal, inutusan ni Lanak ang kanyang mga tauhan na ipatawag ang mga demonyo, na ginawang isang larangan ng digmaan ng buong lugar. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Bartolos na ibagsak si Oscar, ngunit naabot niya ang kanyang wakas sa espada ni Oscar. Kasunod nito, ginamit ni Tin Asha ang kanyang maharlikang lahi upang ipatawag ang 12 espiritu ng Taldar, na nag-uutos sa kanila na lipulin ang lahat ng may layuning saktan sila. Sa loob ng ilang segundo, natalo ang buong hukbo ni Lanak, na nagudyok sa kanya na umatras na parang duwag. Gayunpaman, sinundan siya ni Oscar at tinanong kung ano ang naramdaman niya nang sinaksak niya si Tin Asha. Sinabi ni Lanak na wala siyang naramdaman dahil siya ay isang kasangkapan lamang, kaya nagpa siya si Oscar na isulat siya sa script. Pagkabalik niya, inihanda ni Tin Asha ang sarili para sa isang execution sa pamamagitan ng mga kamay ni Oscar, ngunit bigla siyang bumagsak sa kanyang mga bisig. Makalipas ang isang linggo, nagising siya na nasa tabi niya si Oscar, nagtataka kung bakit buhay pa siya. Kinuha siya ni Oscar sa kanyang mga bisig, na inihayag na nagpa siya si Prince Reyes na huwag atakihin ang Cuscal at payagan ang mga salamangkero na bumuo ng isang autonomous na estado. Naniniwala si Oscar na lahat ito ay salamat sa mga lecture na ibinigay sa kanya ni Tanasha, na nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos ay ibinaba ni Oscar ang bomba na ngayon ay engaged na sila dahil iyon ang tanging paraan upang maibalik siyang buhay mula sa larangan ng digmaan. Gusto ng ilang tao na patayin siya, ngunit nang malaman nilang maaari siyang sumama sa kanila, naging sakin sila na gamitin ang kanyang kapangyarihan at hayaan siyang mabuhay. Sa kabila ng pag-arte na nalilito sa una, si Tin Asha ay mabilis na nagpainit sa ideya at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanyang buhay. Nang maglaon, dinala ni Tin Asha ang Farsis Mages sa Tolder Treasury para maibalik nila ang mga mahahalagang bagay sa kanilang bansa. Habang nakahanap siya ng asul na globo na katulad ng nasa pagmamay-ari ni Mir Alice at nagpas siyang dalhin ito sa tore. Nang maglaon, binisita niya ang silangang kuta ng Farsis kasama si Oscar at tiniyak ni General Edgard na ang lahat ay matatag dito. Nang makita nila ang mga bata na naglalaro sa bakuran, inihayag ni Edgard na ang isang kalapit na nayon ay inatake ng isang grupo na tinatawag na ito noong isang taon, at ang kanyang mga tauhan ay nagdala ng ilang mga nakaligtas, kabilang ang ilang mga kabataan at isang babaeng nagngangalang Elsa, na balo ng punong nayon.
Nang mamatay ang kanyang asawa, nawala ang ngiti ni Elsa at ngayon ay ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pag-aalaga sa mga bata. Ikinwento ni Elsa sa kanila ang tungkol sa isang magandang dalaga na nanirahan sa isang mapayapang nayon, ngunit tumangging magpakasal sa sinumang lalaki. Pagkatapos isang araw, sumalakay ang ilang masasamang tao, sinunog ang kanilang mga bahay at sinaktan ang kanilang mga tao. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng asul na damit at iniligtas ang batang babae sa pamamagitan ng pagkuha sa mga masasamang lalaki. Naantig siya sa lakas nito kaya nagpasya siyang pakasalan siya. Ngunit tinalikuran siya ng lalaki at umalis ng walang bakas. Ang mga lalaki ay namotivate sa kwento na nagpasya silang magkaroon ng isang spar ng kanilang sariling para matulad sila sa kanya. Pagkaalis nila, napansin ni Elsa na nakaupo sa likuran niya si Tin Asha, nakikinig sa kanyang kwento. Nang magtanong si Tin Asha, ibinunyag ni Elsa na ang kwentong ito ay hango sa mga totoong pangyayari at ang batang lalaki na nagligtas sa babae ay talagang anak niya na nanggaling sa hinaharap. Sa totoong timeline, nahuli ang babae at nang maglaon ay isinilang ang parehong anak na lalaki, na pagkatapos ay bumalik sa nakaraan at pinigilan ng kanyang ina na magalit. Alam ng batang lalaki na siya ay titigil sa pag-iral kung ililigtas niya ang kanyang ina, ngunit ginawa niya pa rin ito. Pagkatapos ay tinanong niya si Tin Asha kung ano ang gagawin niya sa kanyang sapatos, at sinabi niyang hindi niya babaguhin ang nakaraan. Nang maglaon, napilitan sina Oscar at Tin Asha na kumuha ng isang solong silid, ngunit ginawa niya ang kanyang sarili sa isang pusa dahil ito ang pinakamalapit na mapupuntahan niya sa kanyang pusa. Nang gabing iyon, bigla siyang nagsimulang gumawa ng mga ingay, at nang magising si Oscar, ipinaliwanag niya na may nanghuhula na nagbibigay ng mga bangungot sa iba. Naniniwala siyang ang caster ay isang taong hindi kailanman natutong kontrolin ang kanilang mahika, at ang pangarap na kanilang ibinato ay tungkol sa isang taong kinasusuklaman nila. Kinabukasan, bumisita si Oscar sa hangganan at nakita niyang ang kanilang kalapit na bansa, ang Yarda, ay nagiging disyerto kamakailan. Sinabi niya kay Edgar na bantayan ang lugar, ngunit sa kanyang pagliko upang umalis, siya ay tinambangan ng Edo. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumapit at nagpakilala bilang si Javi, ang pinuno ng Edo. Pagkatapos ay isiniwalat niya na narito siya upang hulihin si Elsa dahil nabigo siyang gawin ito noong nakaraang taon. Kaya hinahamon niya si Oscar sa isang tunggalian sa nanalo. Dinala si Elsa habang papunta sila sa kalapit na talampas, ipinahayag ni Javi na ito ay isang sagradong lupain na binisita ng isang Diyos. Naramdaman ni Tin Asha na may kakaiba sa lugar na ito, ngunit sinabihan siya ni Oscar na huwag mag-alala dahil madali niyang haharapin ito. Maya-maya lang ay nagpakita na si Elsa at agad siyang kinilabutan nang makita ang lalaking kumitil sa buhay ng kanyang asawa. Di nagtagal, nagsimula ang tunggalian, at sa loob ng ilang segundo, kinuha ni Oscar ang kanyang kakayahan na gun sa makakapal na mga mami ng goth sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang braso. Nang matapos ang tunggalian, nakaupo doon si Javi na duguan hanggang sa biglang tumakbo si Elsa para tulungan siya. Hiniling ni Oscar kay Tin Asha na ikabit muli ang kanyang braso, ngunit sinabi niya na hindi at pinipigilan lamang ang pagdurugo. Sa sandaling iyon, pinalibutan ng buhawi si Elsa at mabilis na pinaalis ni Javi at Tin Asha ang lahat. Lumilitaw ang isang espirito na parang nilalang mula sa buhawi, ngunit natalo ito ni Oscar sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang espada dito. Gayunpaman, bumukas ang isang crack sa ilalim ng kanilang mga paa at nahulog si Tin Asha dito, na nagudyok kay Oscar na tumalon sa kanya. Pareho silang nahulog sa isang anyong tubig sa ibaba at siya ay nagwakas na bumalik sa kanyang anyo ng tao para ma-explore nila ang kuweba sa ibaba. Pagkatapos ng ilang paglalakad, nakarating sila sa mga sagradong lugar ng Eidos at ang kanilang buong kasaysayan ay inukit sa mga dingding. Habang naggalugad, nakita ni Tin Asha ang mural ng isang Diyos at napagtanto na kamukha ito ng bagay na umatake sa kanila. Ayon sa mural, ang mga Diyos ay nakaramdam ng mahika sa mga salamangkero at nagising at sinimulan itong sambahin ng Edo dahil ang mga salamangkero ay itinuturing na masama noong panahong iyon. Iniisip din nila na ang inaakalang Diyos na ito ay si Iradertetia, ang nag-iisang tunay na Diyos ng Tahiri. Bago sila tumuloy sa susunod na silid, tinanong ni Tin Asha kung gusto niyang i-teleport palabas, ngunit tumanggi siya. Ipinaalala niya sa kanya na wala na siyang akasya sa kanya, kaya nagpa siya siyang gumamit ng espada na nakita niya sa lupa. Habang sila ay nagpapatuloy, sila ay inatake ng isang madilim na ambon, at habang si Tin Asha ay nagtatanggol sa sarili, pumasok si Oscar at nakita si Elsa sa kabilang panig. Nang inatake niya siya, napagtanto ni Oscar na si Elsa ay sinapian ni Iraderdia. Nang muling sumama sa kanya si Tin Asha, sinabi niyang hindi siya apektado ni Iraderdia dahil hindi katulad niya, silyado na ang kanyang mahika. Pagkatapos ay tinanong ni Oscar kung maaari nilang alisin si Iraderdia nang hindi sinasaktan si Elsa, upang malaman na halos imposible ito.
Ang tanging paraan para mapigilan nila si Iradordia ay sa pamamagitan ng paggamit ng Akasha, ngunit tiyak na matatapos nito si Elsa. Sa sandaling iyon, lumitaw si Javi at sinabing hindi niya hahayaang saktan nila si Elsa. Kaya mahinaong ipinaliwanag sa kanya ni Tanasha ang lahat. Sinabi niya na sinumang salamangkero na lalapit kay Iradordia ay mawawalan ng isip at makakasakit sa iba sa kanilang paligid, at hindi niya hahayaang mangyari iyon. Pagkatapos pumayag ni Javi na tumabi, bumaling si Tinasha kay Oscar at tinanong siya kung kukunin niya ang kanyang buhay kung sakaling maging panganib siya sa mundong ito. Sinabi niya sa kanya na gagawin niya kung iyon ang huli niyang pagpipilian, kaya't marahan niyang nilapit ang mukha nito ng nakangiti bago hinalikan ang noo nito. Pagkatapos ay gumamit siya ng Magikarp para makaabala kay Iradersio habang umalis si Oscar para kumuha ng Akasha. Pansamantala, sinabi ni Tinasha kay Iradordia na siya ang may pananagutan sa pagsira sa isipan ng ilang mga salamangkero, kaya sa ngalan ng mga ito, ibababa niya ito ngayon. Di nagtagal, nasisipsip niya ang Diyos sa kanyang katawan at sinabihan si Oscar na saksakin siya sa tiyan, dahil iyon lang ang paraan para tapusin ito. Si Oscar ay sumunod sa kanyang kahilingan, at kalaunan ay nagising siya sa kama na nasa maayos na kalagayan. Pagkatapos ay nagpasya siyang matulog sa kanyang anyo ng tao, at nang tanungin ni Oscar kung bakit, sinabi niyang nagtitiwala siya sa kanya na panatilihing nakatago ang kanyang Willie. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Oscar na paprotektahan niya siya bago siya bigyan ng halik, na nag-iiwan sa kanya ng pamumula. Sa kabila ng pag-arte ng inis noong una, nainitan niya ito at isang hakbang na lang si Oscar para makapasok sa kanyang Joyland. Nang maglaon, pinagalitan ni Lucrezia si Tinasha dahil sa pagiging walang ingat na nasaksak ang Akasha, ngunit sinabi niya na hindi ito isang malaking bagay at ang mahalaga ay nagtagumpay ang lahat sa huli. Nang mapansin kung gaano siya nagtitiwala kay Oscar, tinanong niya si Tinasha kung ano ang kanyang gagawin ngayong malapit nang matapos ang kontrata, ngunit umiwas si Tinasha sa tanong. Samantala, pinag-usapan ng dalawang general ng Farsis kung paanong isang buwan na lang ang natitira sa taon, at sabik na nais nilang mahanap ni Oscar ang kanyang sarili bilang isang reyna. Umaasa silang pumayag si Tinasha sa kanyang panukala dahil siya ang magiging pinakamagandang reyna sa kasaysayan ng Farses. Sa sandaling iyon, dumaan ang bersyon ng anime ni Professor Newtonium Norman at sinabing tinututulan niya ang ideya ng isang mangkukulam na maging kanilang reyna. Ang mga general ay nagtalo na si Tinasha ay isang royalty ng Tolder, ngunit sinabi niya na ang bansa ay namatay ilang siglo na ang nakalilipas. Sa sandaling iyon, si Tinasha mismo ay nagpakita kay Pamura, at sinabi niya sa kanyang mukha na hindi siya welcome dito. Nang sabihin niya sa kanya na mag-impake at umalis, malumanay na nagtanong si Tanisha kung gusto niyang burahin niya ang mga alaala ni Oscar. Sinabi niya sa kanya na gawin ang kailangan niya bago umalis, at habang si Pamura ay galit na galit, hiniling ni Tinasha sa kanya na huminahon dahil may bisa na matakot sa isang mangkukulam. Nang gabing iyon, habang pinapanood ng dalawa ang paglubog ng araw, sinabi ni Pamura kay Tinasha na siya ay masyadong mapagpatawad, ngunit sinabi ni Tinasha na hindi iyon totoo at naaalala lang niya kung sino siya. Tinanong ni Pamura kung talagang buburahin niya ang mga alaala ni Oscar, at sinabi ni Tinasha na gagawin niya ang kailangan sa kanya. Hindi mahalaga kung makalimutan siya ni Oscar, dahil lagi niya itong aalalahanan sa kanyang puso at ang mahalaga ay masaya itong namumuhay. Sinabi pa niya na mas malakas pa sa kanya si Oscar at kaya niyang gampanan ang kanyang misyon ng mag-isa, kaya walang layunin ang buhay nito. Gayunpaman, tinawag ito ni Pamura na walang kaparalakan at sumigaw sa kanya, na sinasabi sa kanya na manirahan sa mga tao at mamatay bilang isa. Habang niyayakap siya ni Tinasha, sinabi niyang gusto niyang mahanap niya ang kanyang kaligayahan, ngunit sinabi ni Tinasha na masaya na siya. Pagkatapos ay tumingin siya sa mabituing kalangitan, at inaamin na napakabilis ng taon. Kasunod nito, binisita niya si Oscar sa kanyang silid at mahinahong umupo sa tabi niya, binibigyan siya ng isang globo na nakakuha ng kakanyahan ng kalangitan ngayong gabi. Matapos tanggapin ang regalo, lumingon siya kay Tinasha para tanungin kung bakit mukhang malungkot siya, ngunit sinabi ni Tinasha na ayos lang siya. Pagkatapos ay mabilis niyang hinawakan ang braso nito dahil naramdaman niyang mag-espel siya at pagkatapos ay itinanong kung may bumabagabag sa kanya. Iniisip lang daw niya ang buhay, kaya hiniling muli ni Oscar na pakasalan siya at huminto sa pagiging mangkukulam. Muli niya itong tinanggihan, sinabing hindi niya alam kung paano mamuhay ng normal, ngunit bigla siyang hinila ni Oscar para halikan at natunaw siya rito. Pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi sa kanya na hindi siya dapat halikan ng biglaan, ngunit sinabi ni Oscar na maaari niya itong itulak palayo kung hindi niya ito gusto. Pagkatapos ay niyakap siya nito at hinila para sa isa pang halik, ngunit sa pagkakataong ito ay tinanggap niya ito.
Bago maglapat ang kanilang mga labi, kumatok si Lazar sa pinto at hiniling kay Oscar na suriin ang ilang mahahalagang dokumento. Bago siya makarating dito, napansin ni Tinasha ang isang bagay na bumagsak sa lungsod at ipinahayag na ang hadlang ay nasira. Habang sinasalakay ng maraming demonyo ang lungsod, nagsama-sama ang mga salamangkero ng Farsa upang ipagtanggol ang mga sibilyan. Kapag inabot ng demonyo si Norman, mabilis na kumilos si Tinasha para iligtas siya, at nabigyan siya nito ng paggalang sa mga mata nito. Pagkatapos ay ipinatawag ni Tinasha ang mga espiritu ni Tolder, at habang nilalabanan nila ang mga demonyo, nagpatawag siya ng ulan para patayin ang apoy. Samantala, si Oscar ay lumalaban sa lupa nang makita niya ang isang katulong na nagpupumilit na tumayo. Nang maabutan niya ito, bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang puso at ang katulong na si Lucrezia ay humarap sa kanya na may kasamang masamang ngiti. Maya-maya, nakita siya ni Tinasha na nakadapa sa sahig at nagmamadaling tumulong sa kanya, at nakita niya ang isang makamandag na karayom na nakatusok sa kanyang daliri. Sa takot, agad niyang sinimulan ang pagpapagaling sa kanyang katawan, ngunit nabigo ang kanyang mga spells. Pagkatapos ay tinawagan niya si Lucrezia para sa tulong, na sinasabing huminto siya ng oras sa katawan nito upang pigilan ang pagkalat. Ngunit sinabi ni Lucrezia na si Oscar ay isang nawalang dahilan dahil walang sino man ang nakaligtas sa lason na ito. Gayunpaman, tumangging sumuko si Tinasha at sinabing sapat na ang kanyang katawan upang hawakan ang lason na ito sa isang buong araw. Sa pamamagitan ng pagkalason sa sarili, maaari niyang hayaan ang kanyang immune system na lumikha ng mga antibodies na gagamitin niya upang lumikha ng isang antidote. Mahigpit na ipinagbabawal ni Lucrezia na gawin ito dahil mamamatay siya, ngunit kaya naman gusto ni Tinasha na tulungan siya. Tumanggi si Lucrezia na tumulong dahil masyadong mapanganib. Ngunit nang sabihin ni Tinasha na mas mahalaga ang buhay ni Oscar, pumayag siyang gawin ito. Nang maglaon, habang naghahanda silang lasunin siya, muling binalaan siya ni Lucrezia na maaari siyang mamatay, kaya hiniling ni Tinasha sa kanya na burahin ang mga alaala ni Oscar sa kanya, kung mangyari iyon. Gayunpaman, sinabi ni Lucrezia na hindi niya gagawin iyon dahil si Oscar ay karapat-dapat na mabuhay sa sakit hanggang sa siya ay mamatay, at kung siya ay mamatay sa pagliligtas sa kanyang walang kwentang buhay. Pagkatapos ay tinurok niya si Tinasha ng lason, at pagkaraan ng ilang oras, nagising si Oscar na ganap na gumaling. Pakiramdam niya ay parang may kulang, ngunit sinabi sa kanya ni Lazar na dapat ay dahil matagal na siyang nakaratay sa kama. Nang maglaon, hawak ni Oscar ang mahiwagang globo na ibinigay sa kanya ni Tinasha at tinanong si Norman kung alam niya ang nangyari bago siya nagkasakit. Sa halip ay hiniling siya ni Norman na maghanap ng asawa, na agad na nagpapaalala sa kanya kay Tinasha. Pagkatapos ay natagpuan niya siya sa isang nakatagong silid kung saan ipinakita ni Lucrezia na pinakialaman niya ang kanyang mga alaala at na ang lason ay kumalat sa buong katawan ni Tinasha. Bagamat siya ay buhay pa, hindi makatwiran na hindi siya nagngangalit kahit na dumaan sa matinding sakit. Pagkatapos ay nakita ni Oscar ang isang sugat sa kanyang katawan, at nang iangat niya ang kumot, nakita niya ang kanyang buong katawan na natatakpan ng mga sugat, sa kagandahang loob ng lason. Nalungkot sa kanyang estado, niyakap niya si Tinasha. Maya-maya, nagising siya at agad na binisita si Oscar para ipaalam na gumaling na siya. Hiniling niya sa kanya na i-flash ang kanyang mga melon bilang patunay, ngunit tumanggi siya at tinawag siyang walang pag-asa na tulala. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano niya siya nakikita, at sinabi niyang siya ang may hawak ng kontrata niya na mahalaga din sa kanya. Ito ay nagpatawa kay Oscar, kaya't nang maglaon ay humingi siya ng paliwanag sa iba. Sinabi sa kanya ni Gwen na hinding-hindi niya gagawin ang ganoong bagay para sa sinumang kontratista, kaya dapat niyang tanungin ang kanyang sarili kung ano ba talaga ang nararamdaman niya kay Oscar. Habang binabasa ang silid, tinanong niya sila kung sino ang nag-aakalang umiibig siya kay Oscar, at lahat ay nagtaas ng kamay. Sa sobrang inis niya ay nahati niya ang mesa sa kalahati, kaya pinakiusapan siya ni Lucrezia na maging mas tapat sa kanyang nararamdaman dahil matagal na siyang nagmamahal. Sa takot, nag-teleport siya sa silid ni Oscar at nagtanong kung totoo ang sinabi ng iba, at kinumpirma ito ni Oscar. Pagkatapos ay bumagsak siya sa kanyang mga bisig at may luhang mga mata, sinabi niyang natutuwa siyang nakilala siya. Sa wakas, tinanggap niya ang kanyang damdamin at hinalikan si Oscar, na inilapit siya sa Pound Town. Pagkatapos pumalakpak buong gabi, napagtanto ni Tanasia na mas mahirap na ngayon para sa kanya na gumamit ng magic, kaya kailangan niyang i-configure muli. Pagkatapos ay sinabi ni Oscar na sa sandaling magpakasal sila, bibigyan siya ng mga pribilehiyo ng hari. Ngunit sinabi niya na hindi pa rin siya sigurado tungkol sa kasal. Nang maglaon, nalaman niyang kailangan niyang samahan si Oscar sa pagdiriwang ng bagong taon. Sa templo ng Pasko ng Pagkabuhay, biglang lumitaw si Betola at ibinunyag na lumitaw sa tore ang 5 batang lalaki mula sa Farsis Castle City.
Bago sila makapasok ay nag-teleport si Tin Asha doon at tinanong kung bakit sila nandito. Ang isa sa mga batang lalaki na nagngangalang Sei ay nagsabi na umuulan ng nyebe sa halip na tubig sa hilaga, kaya nagpa siya silang tanungin ang mangkukulam kung totoo iyon o hindi. Pinagalitan sila ni Tin Asha sa pagpunta sa malayo ng walang matanda dahil baka sila ay kinidnap ng mga bandido. Nagtalo sila na naging malakas si Oscar sa pamamagitan ng paglabas mag-isa, ngunit itinutuwid sila ni Tin Asha na marami siyang pagsasanay bago siya naging malakas para gumala. Sa pamamagitan nito, ipinadala niya sa teleport ang mga lalaki pabalik sa lungsod bago gumawa ng isang malaking spell ng pagbabantay na makakatulong sa kanya na subaybayan ang lahat. Nang maglaon, tinanong ni Oscar kung bakit ayaw niyang magpakasal, kaya ipinaalala niya sa kanya na mayroon itong napakaraming mahika sa kanyang katawan, na tinatakan ng isinilang ng isang malakas na spell. Siya rin ay nagtataglay ng napakaraming mahika sa loob niya, kaya kung may kasama siyang batang lalaki, tiyak na isa itong napakalakas na salamangkero. Gayunpaman, kung siya ay manganganak ng isang babae, maaari siyang maging isang mangkukulam sa sandaling siya ay ipinanganak. Sa kaso ng isang batang lalaki, hindi siya makakapag-spell sa kabila ng pagkakaroon ng magic hanggat hawak niya si Tanasha, tulad niya. Nagtataka siya kung alam ng kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang mahika, at naniniwala si Tinasha na ang kanyang ina ang maaaring humiling sa isang tao na ay sila ang kanyang mahika. Tinatanong niya kung maganda bang ipanganak na may magic, pero kabaligtaran naman ang sinabi ni Tinasha, lalo na sa royalty. Gayunpaman, sinabi ni Oscar na pareho silang royalty na may magic at sila ay naging maayos. Pagkatapos ay lumipad si Tinasha sa kanyang kandangan, at sinabi niya sa kanya na huwag kamuhian ang kanyang kapangyarihan dahil nailigtas niya ang napakaraming tao sa pamamagitan ng paggamit nito. Malungkot niyang inamin na marami na rin siyang buhay, ngunit sinabi ni Oscar na siya ay pareho at ito ang landas na kanilang pinili. Idinagdag niya na maaari nilang ituro sa kanilang anak ang halaga ng buhay at ang responsibilidad ng kapangyarihan ng paunti-unti, at dapat niyang subukan ito. Nang maglaon, pareho silang tumungo sa templo sa silangan upang ipagdiwang ang bagong taon, at habang naghahain ng toast sa mga tao, napansin ni Oscar si Tinasha na nakatayong mag-isa sa pinakalikod. Sa kanilang pag-uwi, pareho silang nakapansin ng banta sa lugar, at biglang nagpatawag ng kidlat si Tinasha para harapin ito. Matapos makalayo ang masamang tao, napansin ni Tinasha si Sei at ang kanyang mga kaibigan na nagtatago sa kakahuyan. Pinagalitan niya ang mga ito dahil muli silang nagdudulot ng gulo, ngunit pagkatapos ay inaanyayahan silang umuwi kasama nila. Tinanong ni Sei kung paano niya nalaman na nagtatago sila, at sinabi niyang may kakayahan siyang makadama ng mga tao. Kapag umuulan, gumagamit siya ng spell para gawing nyebe ito para mag-enjoy ang lahat. Matapos makipag-usap sa mga tao, bumalik ang mga lovebird sa palasyo kung saan karga-karga ni Oscar si Tinasha sa kanyang mga bisig. Pagkatapos ay mahinahon siyang humihingi ng ilang oras para pag-isipan ang kasal, at pumayag siyang maghintay. Sa ibang lugar, nalaman ng bruhang si Leonora mula sa kanyang especially iya na ang kanyang mahika ay nagbago, na nagpaisip sa kanya kung natikman ba niya ang kanyang cookie ng isang lalaki. Tinawag niya siyang walang ingat dahil sa pagsuko niya sa kanyang mga pagnanasa at sinabihan ang especially iyan na humanap ng pagbubukas upang makapasok sila. Kinabukasan, ipinaalam ni Lazar kay Oscar ang tungkol sa isang pagdiriwang sa Gandona, ngunit mas nakatutok si Oscar sa gulo sa yarda. Dahil kailangan niyang dumalo, nagpasya siyang kunin si Tinasha bilang bodyguard niya kasama sina Pamura at Sylvia. Hiniling sa kanya ni Oscar na humingi ng tulong sa pagbibihis dahil isa siyang fashion disaster, ngunit sinabi niyang hindi niya kailangan ng tulong. Nang ipaalala sa kanya ni Lazar na siya ang nobya ni Oscar sa paningin ng publiko, nagsimula siyang magpanik, kaya pinabayaan siya ni Oscar. Nang maglaon, gumawa siya ng protection na spell sa paligid niya at sinabihan siyang tawagan ang kanyang pangalan kung magkakaroon siya ng problema sa festival. Habang nanonood siya mula sa malayo, isang demonyo na nagngangalang Travis ang nagpakita at nagsimulang makipag-usap sa kanya sa isang misteryosong paraan. Nagtanong siya kung bakit siya naririto, at ipinahayag ni Travis na siya ay naging isang duke sa bansang ito. Nang makita niya si Tinasha na nakatingin kay Oscar ng may matigas na mga mata, sinabi niyang nanlambot na ito at madali nang matudukan. Sinabihan ni Tinasha ang lalaki na subukan ang kanyang kapalaran, ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang kasintahang nagngangalang Aurelia ay nagpakita at nagsimulang pag-alitan siya. Matapos ipakilala ni Tinasha ang sarili, napagtanto ni Aurelia na siya ang fiancé ni Oscar, para lamang sabihin ni Travis na siya ay isang mangkukulam at natatakot na magkaroon ng mga anak.
Nalungkot si Aurelia sa sitwasyon ni Tin Asha at hinikayat niya itong alisin ang kanyang mga takot dahil naniniwala siya sa kanyang puso na isisilang ang kanilang anak upang makibahagi sa mabuti at masama. Pagkatapos ay napagtanto niya na siya ay nasabi ng labis at umalis lamang para kay Tin Asha na pagnilayan ang kanyang mga salita. Nang maglaon, habang hinasyampo ni Tin Asha ang buhok ni Oscar, ibinunyag niya na ang prinsesa ng Yarda ay nawala malapit sa hangganan ng Gandona, at ito ay humantong sa maraming tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pagkatapos ay hinila siya nito sa tubo at tinanong kung bakit siya nakikipag-usap sa ibang lalaki sa seremonya, lalo na dahil mayroon itong demonyong aura. Kinukumpirma ni Tin Asha na si Travis ay isang hari ng demonyo, ngunit humanga siya na nasabi ni Oscar. Inihayag din niya na nakatutok sa kanya si Travis, kaya dapat siyang lumayo maliban kung mas gusto niya ang mga sausage kaysa cookies. Nang gabing iyon, ang palasyo ay inaatake ng mga demonyo, ngunit handa na si Oscar na harapin sila. Di nagtagal, nagpakita si Tin Asha sa kanyang night suit at pinasabog silang lahat. Pagkatapos ay nakita niya ang salarin sa likod ng pag-atake at nahuli siya, para lamang malaman na siya si Adoraya, ang parehong salamangkero na nilason si Oscar. Nang tanungin niya kung sino ang kanyang pinaglilingkuran, sinabi ni Adoraya na walang sino man, na nag-udyok kay Tin Asha na tapusin siya. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang isang misteryosong tao at tumakas kasama niya. Dumating din si Travis upang sundan ang salamangkero at ipinahayag na sinubukan niyang kunin ang buhay ni Aurelia. Kinabukasan, nalaman ni Oscar na ang punong ministro ng Gandora ay pinaslang, at iniisip ng ilang tao na si Tin Asha ang nasa likod nito. Halatang hindi ginawa ni Tin Asha, pero kilala niya ang taong humihila ng mga strip. Binanggit niya si Leonora, ang mangkukulam na hindi maaaring ipatawag, ay dati nang nakalaban nila ni Travis, at ngayon ay pinupuntiryan niya ang kanilang mga mahal sa buhay bilang paghihiganti. Siya ay kasalukuyang naninirahan sa Yarda at nakakuha ng pabor sa prinsipe. Karaniwan, ang mga mangkukulam ay hindi nakikialam sa imperyo, ngunit gustong-gusto ni Leonora na magtrabaho sa mga anino at pagsira sa mga bansa. Sinasabing siya ay naglagay ng isang buong kastilyo sa apoy, at naaalala ni Oscar ang pagbabasa tungkol sa Amber na kastilyo sa isang libro. Tuwang-tuwang sinabi ni Tin Asha na pupunta siya kay Leonora, ngunit mahigpit na pinagbabawalan siya ni Oscar na umalis nang walang pahintulot. Tinanong ni Oz kung ano ang susunod nilang gagawin, at sinabi ni Oscar na dapat nilang hanapin ang nawawalang prinsesa, dahil baka may alam siya. Nang maglaon, nakita ni Tin Asha ang isang higanteng bola ng buhangin sa Yarda at ipinaalam kay Oscar na ang nawawalang prinsesa ay nasa loob ng bagyo na bumabalot sa kuta ng Keto. Pagkatapos ay ipinadala niya silang lahat sa loob, kung saan ipinakilala ni Oscar ang kanyang sarili kay Prinsesa Nephili at sa kanyang mga lingkod at Gate at ISF. Tinanggap niya ang mga ito at tinanong kung bakit binisita siya ng hari ng Farsis, at sinabi niya na ito ay dahil pareho silang magkaaway. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang babaeng nagmanipula sa prinsipe ay talagang isang mangkukulam, na labis na ikinasindak ni Nephili. Naniniwala si Tin Asha na kapag nalaman ni Leonora na narito siya, darating siya sa lalong madaling panahon, kaya dapat magsimula sila sa pamamagitan ng pag-alis ng sandstorm sa paligid ng kastilyo. Inihayag din niya na binisita niya si Yarita sa likuran nila, at sinimulan ni Oscar na pinindot ang kanyang ulo dahil sa hindi pakikinig sa kanya. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang digmaang sibil ay hindi matatapos kahit natapusin nila si Leonora, kaya't nag-teleport siya sa karamihan ng mga pinuno ng paksayon sa labas ng mga hangganan. Dahil ang mga salamangkero ay seliado na ang kanilang mga kapangyarihan at ang hukbo ay nasa labas dahil sa mga laxatives, kailangan niyang gumawa ng mga hakbang. Ibinunyag din niya na nalasan ang hari, kaya siniguro niyang pagalingin siya at nakipag-usap pa kay Prinsipe Zavez, na tila umamin sa kanyang pagkakamali. Sa tingin niya ay sapat na ang pinsalang nagawa niya para maina si Leonora, kaya malapit na siya rito. Noong gabing iyon, tinanong ni Oscar kung ano ang nangyari noong nakalaban niya si Leonora noon, at sinabi niyang nanalo siya. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na alagaan ang isang lalaki na nagngangalang Agni, na sumisipsip ng demonyo at naging mas malakas. Hinaplos niya ang mukha nito at sinabing patatawarin niya ang mga magtatangka na ilayo siya sa kanya. Bigla siyang itinulak ni Oscar at naglock ng mga labi sa kanya, at kahit na sinabi niya sa kanya na dalhin ito sa kwarto, nagpa siya si Oscar na kainin ang kanyang cookie doon. At pagkatapos ay kinabukasan, pagkatapos na lumipas ang bagyo, nakaramdam ng pagod si Tanasha, kaya sinabihan siya ni Oscar na magpahinga at bumalik kapag dumating si Leonora. Samantala, galit na galit si Leonora na inalis ang bagyo, kaya sinabi niya kay Yunay na sisirain nila si Tin Asha. Habang si Tin Asha ay nasa paliguan kasama si Pamura, si Prinsesa Nephili ay kinakabahan na sumama sa kanya at agad na napansin ang mga kagat ng pag-ibig sa kanyang leeg.
Nang mapansin ito ni Tin Asha, gumamit siya ng mahika upang itago ang mga ito, na nagpaunawa kay Nephi na isa rin siyang mangkukulam. Tinanong niya si Tin Asha kung plano niyang manipulahin si Oscar tulad ng ginawa ni Leonora sa kanyang kapatid, ngunit mahinahong sinabi ni Tin Asha na si Oscar ay isang matigas ang ulo na tulala na hindi nakikinig sa isang bagay na sinasabi niya. Pagkatapos ay tinanong niya si Nephi kung may crush siya kay Oscar, at ang kanyang katahimikan ay nagsasabi sa kanya ng lahat. Napagtanto ni Tin Asha na si Nephi ay magiging reyna ng Pharsa kung hindi nakialam ang mga mangkukulam. Nagsimula ang lahat dahil isinumpa ng Witch of Silence ang mga hiyas ng pamilya ni Oscar, kaya kinailangan niyang maghanap ng lunas kay Tin Asha. Nasangkot din si Lucrezia, at ngayon ay si Leonora na ang gustong maghiganti. Naniniwala siyang delikado ang mga mangkukulam at sinisira nila ang buhay ng tao, kaya naman kakaiba na ang pagtrato sa kanya ng isang lalaki bilang tao at ayaw siyang pakawalan. Dahil kay Oscar, maipagmamalaki ni Tin Asha ang kanyang sarili at tumayo sa harap ng kanyang sariling uri. Di nagtagal, nagsimulang lumitaw ang mga demonyo sa paligid ng kuta at sinamahan ni Tin Asha si Oscar sa harapan. Pagkatapos ay itinali niya ang isang laso sa braso nito at sinabihan siyang hilahin ito kapag nasa panganib, at may lilipat sa kanya ang sakit nito. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tinanong siya ni Oscar kung gusto niyang pakasalan siya pagkatapos ng digmaan, at sa wakas ay sumagot siya ng oo. Si Oscar at ang iba ay nagulat na sa wakas ay pumayag siya, at sinabi niya sa kanila na hindi sila dapat matalo. Pagkatapos ay sumakay sila sa dragon sa larangan ng digmaan, at sa sandaling makita ni Tin Asha si Leonora ay sumugod siya upang labanan siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang kanyang lalaki ang mag-aalaga kay Agni, ngunit tinawag siya ni Leonora na isang asarol dahil sa pagiging freaky sa ibang lalaki. Bilang tugon, sinabi ni Tin Asha na nakatulong ito sa kanya na muling ayusin ang kanyang mga spells at mabubuhay siya kahit anong gusto niya. Pagkatapos ay lumikha siya ng isang mahiwagang busog at tinamaan ang puso ni Leonora, na pagtanto lamang nakakailanganin niya ng mas maraming juice sa tangke upang mailabas siya. Samantala, dinala ni Oscar si Agni sa lupa at pinutol ang kanyang baril na braso, ngunit hinarangan niya ang espada gamit ang kanyang kabilang kamay at muling nagtanim ng side mula sa hiwa. Bago sila muling magkalaban, nagpa siya si Leonora na ipakita kay Tin Asha kung ano ang magagawa ng isang tunay na mangkukulam kung buo ang kanyang V-card. Binuksan niya ang lupa at inilabas ang isang higanteng kristal, at nakita ni Tin Asha ang kastilyong amber sa loob, na labis niyang ikinagulat. Nang matuklasan ni Tin Asha na ang mga tao ay nahuhuli din sa loob ng kastilyo, napagtanto niya na ang susunod na layunin ni Leonora ay upang isilang kuta ng Keto. Nagmamadali siyang ibagsak siya at sa loob ng kastilyo nila ang kanilang labanan. Nagawa pa niyang ma-corner si Leonora, ngunit bago pa niya ito matapos, nalaglag ang laso sa kanyang braso, at napagtanto niyang ayaw ni Oscar na mawalan siya ng kontrol. Nagpa siya siyang isantabi ang kanyang galit kay Leonora at pumayag na talunin siya sa isang patas na labanan. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni Oscar ang kanyang pakikipaglaban kay Yunai, ngunit nang tanggalin niya ang laso, lumitaw si Tin Asha, na sinundan ni Leonora. Nagpa siya silang makipaglaban ng dalawa, at ipinahayag ni Tin Asha kay Oscar na madaling pagalingin ni Leonora ang anumang pinsala, kaya dapat nilang tapusin ito ng mabilis. Pagkatapos ng isang mabilis na palitan, ginulo siya ni Tin Asha ng sapat para saksakin siya ni Oscar ng isang akasya, na humaharang sa kanyang likod at huminto sa kanyang paggaling. Ginagamit ni Tin Asha ang pagkakataong ito para hampasin si Yunai, at sa pamamagitan ng paglipat ng mga lugar, nagawa nilang talunin silang dalawa. Kasunod nito, ang Ember Castle at ang mga demonyo ay parehong nawala, at sina Jon Snow at Daenerys ay dumating sa kanilang dragon. Sa pagtatapos ng labanan, lumitaw si Travis at nangakong hinding-hindi niya sasaktan si Pharrell hanggat umaagos ang dugo ni Tin Asha sa kanila. Sa kanilang pag-uwi, lahat ay lumalabas upang panoorin si Tin Asha na maging pagmamalaki ni Azura. Habang nasa daan, nakasalubong niya si Say, na nangako na magiging malakas siya paglaki niya para maprotektahan niya ito. At sa karamihan, nakita niya si Lavinia, ang Witch of Silence, na telepathically na nagsasabi sa kanya na hindi siya sinasaktan at pumunta lang siya para makita siya. Nang maglaon, ikinasal silang dalawa sa katedral, at pagkatapos magbahagi ng tawanan tungkol sa kung ilang beses niya itong tinanggihan, sa wakas ay inamin niya na siya ay umiibig sa kanya. Makalipas ang ilang araw, tinutulungan ni Oscar si Tin Asha na ayusin ang kanyang mga stand sa tore nang makita niya ang isang kahon na puno ng dugo. Binuksan niya ito para madiskubre ang isang duguang pendant sa loob at nakaukit dito ang pangalang Ati na nagpapaalala sa sakit na pinagdaanan ni Tin Asha. May nakita rin siyang asol na globo sa malapit, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita noon. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumikinang ang orb at bago pa makarating doon si Tin Asha, nawala si Oscar sa kanyang mga mata.
Siya ay muling lumitaw sa mismong lugar, kahit na walang tore dito. Napagtantong bumalik na siya sa nakaraan, pumasok siya sa silid ni Tanisha at agad siyang inatake nito dahil hindi niya ito kilala sa nakaraan. Gayunpaman, mahinahon niya itong pinasuko at sinabi sa kanya na hindi niya sinasaktan. Pagkatapos niyang huminahon, sinabi niya sa kanya na siya ang kanyang magiging asawa at pumunta dito para tumulong. Pagkatapos niyang ipaliwanag na siya ay nanggaling sa 400 taon sa hinaharap at gustong bumalik, sinabi niya na wala siyang magagawa para pabalikin siya. Gayunpaman, kapag nakita niya ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha, sinabi niya sa kanya na maaari siyang manatili dito hanggang sa makahanap siya ng paraan. Pagkatapos ay tinapik niya ito sa ulo, ngunit sinabihan siya nito na panatilihing mababa ang kanyang mga inaasahan dahil hindi siya sigurado kung posible ito. Nang mapansin niyang inaantok na siya, nagpasya siyang matulog sa isang bakanteng silid, ngunit hiniling niya sa kanya na manatili rito dahil hindi naman siya kumukuha ng maraming espasyo. Pagkatapos ay inihiga siya ni Oscar sa kama at kinabukasan ay nagising siya sa isang masarap na almusal. Sinabi ni Tanisha na maaari siyang patayin anumang oras bilang isang kandidato ng reyna, kaya natutunan niyang alagaan ang kanyang sarili. Nang matikman ni Oscar ang kanyang tsaa, naalala niya ang unang beses na nakilala niya ito at napagtanto na naperpekto niya ito mula sa murang edad. Kapag nagtanong siya tungkol sa kanyang kaarawan, sinabi niyang ito ay sa loob ng 6 na buwan at nais ni Oscar na manatili siya sa mundong ito at pigilan siya na maging isang mangkukulam. Nang maglaon, habang inaalam niya kung saan niya nakita ang orb na iyon noon, napansin ni Tanisha ang kanyang espada at sinubukan niya itong spell, para lang masira ang spell. Naalala tuloy ni Oscar na nakakita siya ng katulad na pulang globo sa treasury ng Farsa, ngunit dinala ito doon ng kanyang ina na isisilang pagkalipas ng mga siglo. Sinabi niya kay Tanisha na ang orb na mayroon siya ay asul at ito ay nagmula kay Tolder, ngunit sinabi niya na hindi siya makakapasok doon nang walang pahintulot ng hari. Pagkatapos ay napansin niya ang isang maselang sumpa at isang pagpapala sa kanyang katawan, at humingi ng kanyang pahintulot na subukan ang kanyang dugo para sa pananaliksik. Nang maglaon, sumang-ayon si Oscar sa kondisyon na hayaan niya itong turuan siya kung paano gumamit ng espada, at pagkatapos ng spar match, nagsaliksik siya tungkol sa dugo nito. Sa mga susunod na araw ay patuloy silang nagkakasundo hanggang sa maging kaibigan ni Tanisha si Mark. Sinabi sa kanya ni Oscar na siya ang nagbigay nito sa kanya noong una, kaya dapat na pamilyar si Mark sa kanyang pabango. Tinanong niya ito kung anong uri ng tao siya sa hinaharap, at sinabi niyang isa siyang mabuting babae. Naalala niya na dadalawin daw siya ni Lanak ngayong gabi, kaya't nakipagkita siya sa kanya mamaya at binigyan siya ng pendant bago umalis ulit. Pagkatapos niyang umalis, sinabihan ni Oscar si Tanisha na huwag magtiwala kay Lanak, ngunit sinabi niyang siya lang ang pamilyang mayroon siya. Nagsimula siyang umiyak, na nagsasabing mag-iisa siya nang wala siya, ngunit niyakap siya ni Oscar at hinayaan siyang harapin ang kanyang nararamdaman. Nag-breakdown siya, inamin na namimiss niya ang kanyang mga magulang at nalulungkot siya, kaya't pinagdadaanan niya ito sa pag-asa na ito ay magiging mas mabuti kapag siya ay lumaki. Habang iniiwas niya ang kanyang mga mata, tiniyak sa kanya ni Oscar na hindi siya mag-iisa sa hinaharap dahil mahahanap siya nito muli. Kinabukasan, nagising si Tanisha at sinabi sa kanya na makakakuha siya ng akses sa kayamanan gamit si Lanak. Nang maglaon, bumalik siya sa kanyang silid at sabik na sinabi kay Oscar na mayroon ng asul na globo sa kaban. Hindi niya ito kinaya ng buo. Sinigurado niyang pakialaman ang mga alarm spells para makalakad siya mag-isa ng gabing iyon. Bago siya umalis, tinanong niya ito kung magpapakasal siya sa kanya sa hinaharap, at sinabi sa kanya ni Oscar na mangyayari ito makalipas ang 400 taon. Pinayuhan din niya itong lumayo kay Lanak, at pagkatapos niyang lumayo, nagsimula siyang malungkot muli. Nagmamadali siyang pumunta sa pintuan upang makitang muli si Oscar, ngunit nakita niya si Lanak sa labas ng kanyang silid. Samantala, nakita ni Oscar ang asul na globo sa loob ng treasury, ngunit tinanong niya ang kanyang sarili kung dapat ba talaga niyang pigilan si Tanisha na maging isang mangkukulam, kahit na siya ay naging masaya sa bandang huli. Bago siya makapagdesisyon, ang globo ay nagsimulang umilaw at siya ay tila naglaho muli. Ngunit pagdating ng panahon na maging mangkukulam si Tanisha, muling nagpakita si Oscar at pinoprotektahan siya mula kay Lanak. Bagamat nalilito, nagpa siya si Tanisha na magtiwala kay Oscar at sa huli ay sinisira niya ang buong plano ni Lanak. Sa sandaling napagtanto ni Tanisha ang kanyang tunay na layunin, nagpa siya siyang kunin si Lanak, ngunit sa halip ay sinaksak ng lalaki ang kanyang sarili upang ipatawag ang madilim na kapangyarihan. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay hindi sapat na matatag upang tiisin ang ganoong kalakas na kapangyarihan, kaya siya ay namatay. Ang madilim na kapangyarihan ay nananatili at naglalayong sirain ang buong bansa, kaya sinabi ni Oscar kay Tanisha na siya lamang ang makakapigil dito.
Sa suporta ni Oscar, nahawakan niya ito at kalaunan ay nagising siya sa kanyang mga bisig. Pagkatapos ay hinalikan siya ni Oscar at ipinaliwanag sa kanya ang malungkot na katotohanan na hindi na niya ito muling makikita. Ipinaliwanag niya na kapag ang isang tao ay bumalik sa nakaraan upang baguhin ang nakaraan, ang buong timeline ay magugulo at may napakataas na pagkakataon na hindi sila mag-e-exist sa hinaharap. Alam niya na ang paggawa nito ay magbubura sa kanya sa mundo, ngunit gusto niyang hawakan ang kamay nito sa pinakamahirap na panahon sa kanyang buhay at iligtas siya sa 400 taong pagdurusa. Sinabi niya na hindi niya ito pinagsisihan at niyakap siya, na sinasabi sa kanya na maging isang mabuting reyna. Habang humiwalay ito sa mga bisig nito, sinabi nito sa kanya na kahit mawala siya, mananatili ang pagmamahal niya sa kanya. Nagmamakaawa siya sa kanya na huwag siyang iwan, ngunit malumanay na sinabi sa kanya ni Oscar na ipikit ang kanyang mga mata. Di nagtagal, nawala si Oscar sa kanyang paningin at buong gabi siyang nakapikit. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.